Mateo, ang henyo ng gamot. Credit to the author. 55 hanggang 64. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pagbabago ng isang mature na formula ng gamot para mapabuti ang mga epekto nito sa medisina ay isang napakahirap na bagay. Si Henry ay isa ng mababang ranggong alchemist grandmaster, at kahit siya ay hindi kayang mapabuti ang mga nakapagpapagaling na epekto ng essence pill. Sa isang sulyap ay malinaw kung gaano kahirap iyon. Tungkol naman sa paggawa ng bagong tier isang medicinal pill na may mga medicinal effect na mas malaki kaysa sa essence pill. Isa lamang itong pantasya. Kung hindi, paano makakapagbigay kay Henry ng ganito kalaking pressure ang essence gathering pill ng Blackstar Manor? At ngayon, ang pantasya ay tunay na naging realidad. Isipin ang gulat sa puso ni Henry. Simula nang tumuntong si Henry sa alchemy path, hindi pa siya nakarinig ng anumang tier isang medicinal pills na may mga medicinal effect na mas marami kaysa sa essence pill sa nakalipas na ilang dekada. Pero sabi ni Mateo, ang explosive yuan pill na ito ay talagang may mahimalang epekto. Labis na naguguluhan si Henry ngayon. Sinabi sa kanya ng katwiran na ito ay isang kasinungalingan lamang. Ngunit ang taong nagbitaw ng kasinungalingang ito ay ang kanyang anak. Kaya dapat ba niya itong paniwalaan o hindi? Matapos huminga ng malalim, tumingin si Henry ng may sakit at nagtanong, Mateo, hindi ka nagbibiro kay Papa, di ba? Pero ngumiti lang si Mateo at sinabing, bakit hindi mo subukan para makita mo mismo, Ama? Mabilis na tumayo si Henry at hinayla si Mateo. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Tara na sa pill refinement room. Huwag kang mag-alala, Ama. May sasabihin pa ako sa iyo. Hindi gumalaw si Mateo. Kung mayroon man, pwede natin itong pag-usapan mamaya. Ang pagpipino ng explosive yuan pill ang pangunahing prioridad. Halos hindi na makapaghintay si Henry. Ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng Fragrant Medicine Pavilion. Kahit na mukhang kalmado si Henry sa labas, sa totoo lang ay labis siyang nababalisa sa loob. Ang Fragrant Medicine Pavilion ang bunga ng kanyang pinaghirapan sa buhay. Gaano man siya ka-conscious, ayaw niyang panoorin ang mga unggoy na nagkalat sa magdamag kapag natamba ang puno. Gayunpaman, hindi man lang nabalisa si Mateo. Hinayla pabalik ang kanyang ama sa kanyang upuan, ngumiti siya at sinabing, maliit na bagay lang ang explosive yuan pill. Napakaraming formula ng pilang ibinigay sa akin ni Master. Ang sasabihin ko na lang ay ang mahalaga. Maging mas matyaga ka lang, Ama. Medyo naguluhan si Henry. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa pagliligtas sa Fragrant Medicine Pavilion? Sige. Magsalita ka. Makikinig ako. Bumalik si Mateo sa kanyang upuan at seryosong sinabi, maraming iba't ibang bagay ang itinuro sa akin ng Master sa aking mga panaginip. Ngunit may dalawang set ng mga pamamaraan na kailangan kong ipaalam sa iyo, Ama. Ang una ay tinatawag na Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Ang isa pa ay tinatawag na Thousand Augmenting Soul Incantation. Ama, maaari ka nang lumipat sa dalawang batas ng cultivation na ito. Naniniwala ako na sa hinaharap, ang Tranquil Cloud Sect ay magiging isang maliit na sekta lamang para sa iyo. Labis na ikinagulat ni Henry ang pakikinig sa pangalan ng dalawang pamamaraan ng cultivation na sinabi ni Mateo. Sa pagkakataong ito, ang pagkabigla na naramdaman niya ay mas malaki pa kaysa sa narinig niya tungkol sa explosive yuan pill. Thousand Augmenting Soul Incantation. Isa ba itong cultivation technique para sa paglinang ng soul strength? May narinig na panginginig sa boses ni Henry. Tila balisa na balisa siya. Hindi alam ni Henry kung ano talaga ang Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Pero agad niyang iniugnay ang pangalang Thousand Augmenting Soul Incantation sa isang soul cultivation technique. Imposibleng gumamit ng mga salita upang ilarawan kung gaano kahalaga ang mga batas sa soul cultivation sa isang lugar tulad ng estado ng Novaria. Kahit pa magkaroon ng pinakamababang antas ng batas sa paglilinang ng kaluluwa, magdudulot pa rin ito ng matinding dagok. Hindi ito basta-basta masusukat gamit ang mga terminong pinansyal. Para sa mga martial artist, karaniwan ang mga teknik sa paglilinang ng enerhiya ng asensya. Pinag-iiba lang ito kung mabuti o masama. Ngunit ang isang bagay tulad ng teknik sa paglilinang ng kaluluwa ay napakabihirang kaya't naninigas ang balahibo ng isang tao.
Kung ikukumpara sa enerhiya ng asensya, ang kaluluwa ay mas misteryoso at nababalot ng mga misteryo. Ang pagnanais na lumikha ng isang hanay ng mga bata sa paglilinang ng kaluluwa ay mas mahirap pa kaysa sa pag-abot sa kalangitan. Mula pa noong sinaunang panahon, tanging ang mga pangunahing kapangyarihan na nakarating na sa isang napakataas na kaharian sa mga tuntunin ng soul cultivation at may napakalalim na pag-unawa sa kaluluwa ang makakalikha ng isang soul cultivation technique na pagmamay-ari nila. Ang bilang ng mga soul cultivation techniques ay wala pa nga sa 100,000 ng essence energy cultivation techniques. Maiisip ng isa ang pagiging pambihira nito. Gayunpaman, ang kahalagahan ng mga pamamaraan ng soul cultivation ay hindi nakasalalay sa pagpapalakas ng lakas ng mga martial artist. Sa katunayan, kung gaano kalakas ang isang kaluluwa ay may limitadong epekto sa lakas ng isang martial artist. Ang prestihiyo ng mga pamamaraan ng soul cultivation ay nakasalalay sa kakayahan nitong gumawa ng maramihang mga alchemist. At ano ang ibig sabihin ng mga alchemist? Nangangahulugan ito ng walang katapusang mga medicinal pills. Nangangahulugan ito na ang isang sekta ay maaaring mabilis na mapalakas ang lakas nito. Isipin mo na lang, kung ang isang sekta ay mayroong maraming peak level na spirit condensation realm martial artists, ngunit ang mga martial artists na ito ay hindi nakalusot dahil sa mga limitasyon ng kanilang talento. Sa oras na ito, ang mga alchemist ng sekta ay nakakuha ng isang libro tungkol sa mga batas sa soul cultivation, at ang kanilang lakas ay sumikat, na nagbigay daan sa kanila na pinuhin ang mga medicinal pills na may kakayahang pahintulutan ang mga martial artists ng spirit condensation realm na makalusot. Gaano kaya kitikot ang isang bagay na tulad niyan? Ang alchemist ay isang trabaho na may napakababang entry threshold ngunit napakahirap na itaas pa. Ang mababang entry threshold ay dahil ang one-star alchemist, na karaniwang tinatawag na alchemy apprentice, ay may napakababang kinakailangan para sa soul strength. Maaabot ito ng isang tao gamit lamang ang soul strength ng isang essential martial artist. Gayunpaman, mayroong napakalaking hangganan mula sa alchemy apprentice patungo sa alchemy master. Iyon ay dahil para sa tier 2 medicinal pills pataas, magkakaroon ng matinding pagtaas sa lakas ng kaluluwa na kinakailangan para sa alchemist. Ang hangganang ito na tinatawag na lakas ng kaluluwa ay hamarang sa hindi mabilang na mga potensyal na alchemist sa labas ng pintuan nito. Sa tuwing ang isang martial artist ay sumusulong sa isang pangunahing cultivation realm, ang kanilang kaluluwa ay makakatanggap ng sustansya mula sa enerhiya ng langit at lupa at makakaranas ng malaking paglago mula roon. Gayunpaman, ang ganitong uri ng paglago ay hindi makakahabol sa pagtaas ng pangangailangan sa lakas ng kaluluwa para sa mga alchemist. Matagal ng isang mataas na ranggong alchemy apprentice si Sandra at matagal na ring nakarating sa spirit condensation realm. Gayunpaman, hindi pa rin siya maaaring maging isang alchemy master. Ang dahilan nito ay ang hindi sapat na lakas ng kaluluwa. Ngayon, isang hanay ng mga bata sa paglilinang ng kaluluwa ang nasa harap ni Henry. Paano siyang hindi maiinis? Nanatili si Henry bilang isang mababang ranggo na alchemy grandmaster sa loob ng maraming taon at hindi niya nagawang malampasan ang lahat dahil kulang ang lakas ng kanyang kaluluwa. Gamit ang 1000 Augmenting Soul Incantation, sandali na lang at matutupad na ni Henry ang kanyang tungkulin bilang middle rank alchemy grandmaster. Tama si Mateo. Ang explosive yuan pill na iyon at iba pang mga bagay ay walang gaanong halaga kung ikukumpara sa 1000 Augmenting Soul Incantation na ito. Kahit na matalo siya ni Dominic hanggang sa puntong hindi na siya makaganti ngayon, gamit ang set na ito ng 1000 Augmenting Soul Incantation, kasing dali lang ng pagbaligtad ng kanyang kamay ang pagbagsak ng Black Star Manor sa hinaharap. Tama. Ang 1000 Augmenting Soul Incantation na ito ay isang teknik ng Soul Cultivation Law. Binigyan ni Mateo ng positibong tingin ang kanyang ama. Napakahusay. 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 Gamit ang 1000 Augmenting Soul Incantation na ito, walang kwenta si Dominic. Hahaha. Mahahalata kung gaano kasabik si Henry na sabihin ang tatlong magkakasunod na excellent. Matapos ang kanyang katuwaan, biglang naramdaman ni Henry na may mali. Tinanong niya si Mateo, Mateo, ang dalawang batas sa paglilinang na ito ay itinuro ng ekspertong iyon. Kung sa hinaharap matuklasan niya na palihim mong ibinunyag ang kanyang mga pamamaraan sa paglilinang sa pamamagitan ng pagturo nito sa akin ng palihim, hindi ba't magiging mahirap iyon para sa iyo? Mas mabuting huwag mo na lang itong pag-aralan.
Sabihin mo lang sa akin ang formula ng tableta para sa explosive yuan pill, at sapat na iyon. Nagngingit-ngit si Henry at tinanggihan ang mabuting intensyon ni Mateo. Ngunit makikita ng sino man ang pag-aatubili sa mga matang iyon. Gayunpaman, nayanig ng husto si Mateo. Alam na alam niya ang tukso ng isang batas sa paglilinang ng kaluluwa sa mga alchemist. Kung pagsasamahin ng isang tao ang trono, magagandang babae, at isang teknik sa paglilinang ng kaluluwa, tiyak na pipiliin ng isang alchemist ang teknik sa paglilinang ng kaluluwa. Bilang isang alchemist mismo, malinaw na malinaw kay Mateo ang puntong ito. Masasabing sa pamamagitan ng batas sa paglilinang ng kaluluwa, ang katanyagan, katayuan, at kagandahan ay lalabas ng sunod-sunod. Paano magiging sapat na hanggal ang isang alchemist para pumili ng iba? Tutal, ang lakas ang pundasyon para sa mga alchemist tulad ng mga martial artist. Pero mas gugustuhin ni Henry na talikuran ang pagkakataong maging isang high-tier alchemist para sa kanyang kapakanan. Paanong hindi siya mabibigla nito? Simula nang siya ay muling magkatawang-tao hanggang ngayon, bawat maliit na bagay na ginawa ni Henry para sa kanya ay pumapasok sa kanyang isipan, na lubhang nakaapekto sa puso ni Mateo. Hindi namamalayan, nagsimulang tumulo ang mga luha. 56. Sa kanyang nakaraan at kasalukuyang buhay, ito ang pangalawang beses na umiyak si Mateo. Ang unang beses na umiyak siya ay noong ang kanyang amang si Richard ay pinatay ng traidor na iyon habang pinuprotektahan siya. Kahit na matapos maranasan ang buhay at kamatayan na samsara, ang tagpong iyon ay nanatiling malinaw sa kanyang alaala. Ang sakit na nakaukit sa kanyang mga buto at puso ang nagtulak sa Mateo ngayon na masigasig na maglinang sa pag-asang balang araw, makakabalik siya sa Divine Realm at mapatay ang traidor na iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Ito ang pangalawang beses na umiyak si Mateo. Kahit hindi ito sa usapin ng buhay at kamatayan, ang walang pag-iimbot na pagmamahal ni Henry bilang ama ay lubos na nakaantig kay Mateo. Naramdaman lang ni Mateo ang ganitong pakiramdam kay Richard dati. Tunay man siyang ama ni Henry o hindi, ang walang kondisyong pagmamahal na iyon para sa kanya ay totoo. Nagmana at naimpluwensyahan si Matthew ng katawan ni Mateo. Kaya natural lang na mapalapit siya kay Henry. Bukod pa rito, maganda ang impresyon ni Henry sa bagong reinkarnasyong si Mateo. Nakaramdam ng pagkakasala si Mateo sa kanyang puso, kaya kinilala niya ang amang ito. Pero sa kaibuturan niya, tinatrato lang siya ni Mateo na parang isang taong malapit sa kanya at walang ganoong tunay na relasyon ng mag-ama. Sa puso ni Mateo, si Richard lamang ang tunay niyang ama. Kaya naman, hindi niya ibinahagi ang mga bagay na ito kay Henry noon. Pero ngayon, tinanggap na ni Mateo si Henry bilang kanyang ama mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dalawang buhay at parehong ama ang may pagmamahal ng isang ama na parang bundok. Tinunaw nito ang puso ni Mateo. Noong una, nang alisin ni Mateo ang dalawang set ng mga batas sa paglilinang na ito, medyo nag-aalangan pa rin siya. Gayunpaman, kung si Henry ay kainan ni Dominic, ang kanyang landas sa paglilinang sa hinaharap ay lalong magiging mahirap. Dahil sa personalidad ni Dominic, tiyak na hindi niya hahayaang mawala ng malay si Mateo. Mahina pa rin si Mateo sa kasalukuyan, at hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili. Paulit-ulit na pinag-iisipan ni Mateo, sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Pero ngayon, lubos ng panatag si Mateo. Nang makita ang luhaang mukha ni Mateo, nabahala si Henry at mabilis na nagtanong, "Anong problema, Mateo? May sinabi bang mali si tatay?" Umiling si Mateo at sinabing, "Ayos lang ako. Naantig lang ako. Hindi ako naging matino noon at pinag-alala kita. Sa hinaharap, tiyak na ako ang magiging ipagmamalaki mo." Nang marinig ito, kumalma si Henry at labis na napuno ng emosyon. "Haha. Kalokohan anak. Natuto ka pang maging melodramatiko. Para tayong mag-ama. Hindi ba't parang estranghero mo ako sa pagsasabi niyan? Gayunpaman, Mateo, alam mo ba ang nagpaga ng loob ko ay hindi dahil nakakuha ka ng mana ng isang walang kapantay na eksperto, kundi dahil lumaki ka at naging matalino. Hindi dapat lumingon ang mga tao, kundi sumulong ng may di matitinag na kalooban hanggang sa matalo nila ang mundong ito." Halatang naantig si Mateo nang marinig niya ang talumpating iyon. Bihirang makita ang isang taong tulad ni Henry sa isang maliit na bansang mortal na nagtataglay ng ganitong ambisyon. Alam ni Mateo na hindi pangkaraniwan ang talento ni Henry. Ang kulang lang sa kanya ay ang mga mapagkukunan.
Hanggat may sapat na mapagkukunan, ang mga tagumpay ni Henry sa hinaharap ay tiyak na hindi magiging maliit. Hindi pa lalagpas sa 40 taong gulang si Henry ngayong taon. Itinuturing pa rin siyang bata sa landas ng martial arts, kaya medyo malaki pa rin ang posibilidad. Yumuko si Mateo kay Henry at sinabing, natuto ng mabuti ang batang ito. Gayunpaman, kailangan pa ring matutunan ni Ama ang dalawang set ng mga batas sa paglilinang na ito. Walang masama doon. Nang ibinahagi sa akin ng ekspertong iyon ang mga bagay na ito, wala siyang sinabi tungkol sa hindi niya pagpapahintulot na ipasa ito. Kaya malinaw na hinayaan niya akong magdesisyon. Bukod pa rito, hindi ko ito ibinabahagi ng walang ingat. Ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Naniniwala akong wala siyang masyadong sasabihin kung ipapasa ko ito sa iyo. Ito. Ayos lang ba talaga ito? Medyo nag-aalangan pa rin si Henry. Isipin mo na lang, Ama. Posible bang makagawa ng ganoon kaliit na pagkakamali ang isang walang kapantay na taong tulad niya? Kung hindi niya ako hinayaang ikalat ang mga bagay na ito, tiyak na mahigpit niya akong binalaan. Pero wala man lang siyang binanggit, kaya dapat ay hinayaan niya na lang sana akong magdesisyon. Kung talagang gusto niyang makahanap ng taong mapagpapasa ng kanyang kapa, malamang hindi niya ako mapipinsala dahil lang dito. Sa pinakamatagal, sasabihin ko na lang sa kanya ito sa susunod na hanapin niya ako. Kung sa tingin niya ay hindi ito nararapat, hayaan nating mag-ama ang magbalikat. Sinabi ni Mateo ang lahat ng iyon nang may kabayanihang pumailan lang, na nag-alis ng mga pag-aalinlangan ni Henry. Sige. Tayong mag-ama, ang babalikat nito ng magkasama. Matapang na sabi rin ni Mateo. Kahit sinabi niya ito ng pasalita, iba ang naisip ni Henry. Kung talagang gagawa ng gulo ang ekspertong yan para maghanap ng gulo para kay Mateo, sisirain ko na lang ang martial arts ko bilang paghingi ng tawad. Hindi ko hahayaang si Mateo ang humawak nito. Siyempre, hindi alam ni Henry na ang tinatawag na eksperto ay hindi nga umiiral. Nang mga sumunod na araw, sina Mateo at Henry ay parehong nasa isang nakasarang pintong pag-iisa at hindi umalis. Ginugol ni Henry ang lahat ng kanyang oras sa pag-unawa sa Thousand Augmenting Soul Incantation, habang pinagsasama-sama ni Mateo ang kanyang cultivation realm. Bago pumasok sa isang nakasarang pag-iisa, inutusan ni Henry ang Fragrant Medicine Pavilion na magpatuloy sa operasyon gaya ng dati. Ano man ang gawin ng Black Star Manor, hindi sila dapat gumawa ng anumang padalos-dalos. Maghihintay ang lahat hanggang sa makalabas siya sa kanyang nakasarang pag-iisa. Ngayong hawak na niya ang explosive yuan pill, hindi na siya nagmamadaling kumilos. Hahayaan muna niyang mag-ugoy at umikot si Dominic ng ilang sandali, at pagkatapos ay hahampasin niya ito hanggang mamatay sa isang suntok lang. Dahil sa pundasyon ng Fragrant Medicine Pavilion, imposibleng pabagsakin ang Fragrant Medicine Pavilion sa maikling panahon kahit pa mayroon si Dominic ng mga essence gathering pills. Gustong samantalahin ni Henry ang oras na ito para mabilis na mapalakas ang kanyang lakas. Sa mundong ito kung saan pinagpipistahan ng malalakas ang mahihina, ang lakas ang siyang tunay na katotohanan. Alam ni Henry na ang epekto ng explosive yuan pill sa medisina ay mas malakas kaysa sa essence G pill. Pero kapag nalantad na ito, hindi lang basta-basta ang epekto nito. Kung walang sapat na lakas, ang explosive yuan pill na ito ay magiging ugat ng isang kalamidad. Noong una, itinoon ni Henry ang lahat ng kanyang atensyon sa Thousand Augmenting Soul Incantation at kulang sa interes sa Spirit Bristle 9 niyang Divine Art. Gayunpaman, nalaman lamang niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art na ito pagkatapos niya itong linangin. Sa loob lamang ng 3 araw, ang kanyang cultivation realm na matagal nang natigil ay nagsimulang lumuwag. Ito rin ang resulta ng kanyang pagkultiba ng Thousand Augmenting Soul Incantation ng sabay. Gamit ang kapangyarihan ng mga medicinal pills, nalagpasan ni Henry ang balakid sa isang galaw lamang, at umangat sa isang minor cultivation realm. Sa itaas ng Spirit Condensation Realm ay ang Crystal Formation Realm. Sa Crystal Formation Realm, ang hirap ng pagtangkang pagtagos sa isang minor realm ay hindi mas mababa kaysa sa pagsasanay mula sa First Level Essence G Realm hanggang sa 9th Level Essence G Realm. May mga taong hindi man lang kayang malampasan ang isang maliit na kaharian sa loob ng 5 taon o marahil kahit 10 taon. Hindi maisip ang hirap nito. Pero natuklasan ni Henry na simula nang linangin niya ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art, ang essence energy sa kanyang dantian ay lalong lumapot.
Ang kanyang crystallized essence energy ay tila nagpapakita ng mga senyales ng pagkatunaw at muling pagkondensada. Kung tungkol naman sa Thousand Augmenting Soul Incantation, iyon ang soul incantation na nilinang ni Mateo sa kanyang nakaraang buhay. Ang kawalang halaga nito ay natural na walang duda. Gayon din, sa loob ng 3 araw, ang lakas ng kaluluwa ni Henry ay lumaganap, at matagumpay siyang nakalusot upang maging isang middle rank na alchemy grandmaster. Gayunpaman, wala pa ring balak si Henry na lumabas sa kanyang nakasarang pag-iisa. Gusto niyang magpatuloy at mag-focus ng buo sa Spirit Bristle 9 niyang divine art. Doon lamang niya mapapalakas ang kanyang lakas. Iyon ay dahil hindi sigurado si Henry kung anong uri ng kaguluhan ang ay dudulot ng explosive yuan pill kapag ito ay lumitaw. Pagkatapos ng 4 na araw, sa wakas ay araw na ng pagsusulit. Lumabas si Mateo sa kanyang pag-iisa at saka nagtungo sa Alchemist Association upang makipagkita sa lahat. Pagdating ni Mateo, punong-puno ang malaking bulwagan ng Alchemist Association. Hindi niya nakita ang karamihan sa mga tao noon, pero nakilala niya ang ilan sa kanila, tulad ni Rosie, at ng pamangkin nito, pati na rin si Ivan. Tunay ngang nagmula si Ivan sa isang pamilyang may malalim na aral. Isa na siyang middle rank na alchemy apprentice noon pa man. Sa pagkakataong ito, dapat nandito na siya para sumali sa high rank na alchemy apprentice test. Bukod pa rito, sinasabing medyo matatag ang lakas ng kaluluwa ni Ivan. Hindi magiging problema para sa kanya ang maging isang alchemy master sa hinaharap. At dahil doon, nakatanggap si Ivan ng malaking atensyon sa Central Academy. Kasalukuyang may kinakausap si Ivan kay Sandra, habang si Sandra ay malamig na parang yelo at hindi siya tinanggap. Hindi nainis si Ivan sa ginawa ni Sandra, sa halip, ngumiti siya ng bahagya. Gayunman, sa oras na ito, nakita ni Sandra si Mateo at biglang nagpakita ng labis na tuwa. Pinagpag niya si Ivan at tumakbo papunta kay Mateo. Mateo, bakit ngayon ka lang dumating? Ang tagal ka naming hinintay ng tiyahin ko. Akala namin natatakot ka na baka hindi ka makadaan kaya napagdesisyonan naming huwag pumunta. Matalik na sabi ni Sandra. Alam ni Mateo na ginagawa ito ni Sandra para ilayo si Ivan at hindi niya maiwasang tumingin kay Ivan. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang mukha na nagkulay atay ng baboy, kasama ang isang titig na kayang pumatay. 57. Kabanata 57, Maliit na Usapan. Tagasalin, Salafota, Salungguhit Editor, Regius Professor. Nawala ng malay si Mateo nang makita ang isang tusong tingin na sumilay sa mga mata ni Sandra. Tiyak na alam ng babaeng ito ang tungkol sa malagim na relasyon namin ni Ivan, kaya sinadya niyang ipagtanggol si Ivan para batiin ako. Nakakaakit ito ng atensyon mula sa mga magsasaka kay Mateo. Pero nasa punto na sila ni Ivan na kailangan ng mamatay ng isa sa kanila, kaya hindi na mahalaga kung kaunti pa ang idagdag. Sumakit ang ulo ni Mateo. Bakit ibang-iba ang personalidad ni Sandra sa mga kasabihan? Hindi ko akalain na ginamit pa nga niya ito noong nakaraan para inisin si Rosalind. Ano ang saysay ng pagdating ng ganito kagaya? Hindi pa nga nagsisimula. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Isa lang itong pagsubok, reklamo ni Mateo. Humph! Narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo mula kay Tia. Mula noon hanggang ngayon, puro kalokohan lang yan. Sino ang nakakaalam kung saan ka nakakita ng maraming kalokohan mula sa ilang mga plaka o libro, para hikayatin ang tiyahin ko ng ganito, singgal ni Sandra. Hindi makapagpaliwanag si Mateo sa kanya, at diretso siyang naglakad lampas sa kanya para batiin si Rosie. Ang eksenang ito, kapag nakikita sa mga mata ni Ivan, ay parang pakikipaglandian sa pagitan ng mga magkasintahan, na siyang dahilan kung bakit siya nagngalit ng ngipin sa puot. Bagamat gusto niya si Rosalind, higit na nalampasan ito ni Sandra. Kung makukuha niya ang puso ng dilag na ito, mahalaga pa kaya ang batang si Rosalind. Si Sandra ang diyosa ng mga lalaking estudyante, at natural lang nakasama roon si Ivan. Masyado lang magkaiba ang katayuan ni Sandra at ng kanya noon. Kaya walang pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanya. Sa kasalukuyan, si Ivan ay isang estudyanteng may ranggong Earth. Bukod dito, isa siyang middle rank na alchemy apprentice. Buo ang kanyang kumpiyansa na makapasa sa high rank na alchemy apprentice test sa pagkakataong ito. Naniniwala si Ivan na hindi magtatagal, makakatayo na siya sa parehong panimulang linya kasama si Sandra. Dahil sa sapat na lakas, natural na nagkaroon ng ibang iniisip si Ivan.
Hindi inaasahan ni Ivan na makikilala niya si Sandra sa pagsubok na ito ng alchemist. Kaya't pinakapalan niya ang kanyang mukha at ipinakilala ang kanyang pinagmulan. Ngunit hindi man lang ito binigyang reaksyon ni Sandra. Sa loob ng estado ng Novaria, ang isang middle-rank alchemy master ay talagang isang figure na gustong-gusto ng lahat na makuha ang pabor. Kung hindi yun ang kaso, bakit lalapit ng ganito si Rosalind kay Ivan? Gayunpaman, tila hindi gaanong kapaki-pakinabang ang titulong ito kay Sandra. Parang hindi niya man lang narinig ang pangalang Dominic. Sandali na natigilan si Ivan, ngunit nakaramdam siya ng ginhawa matapos mag-isip sandali. Ang mga magiging tagumpay ng tatlong nangungunang tao sa Martial Roll of Honor ay tiyak na hindi mababa sa kanyang ama. Normal lang ang maging medyo mayabang. Gayunpaman, nang magsimulang gumugulo ang mga kaisipang ito, hindi na ito mapigilan. Kapag hinahabol ang mga babae, mas mahirap ito, mas napupukaw nito ang diwa ng pakikipaglaban ng mga lalaki. Maliban na lang sa hindi inaasahan ni Ivan na makikita niya rito si Mateo. Isa pa, mukhang maayos naman ang relasyon ni Mateo kay Sandra. Bukod pa riyan, may mga hindi malinaw na tsismis tungkol kina Rosie at Mateo, na nagpaalab sa puso ni Ivan sa apoy ng selos. Sino si Mateo para magkaroon ng ganito kalalim na koneksyon sa dalawang dakilang diyosa ng Central Academy? Bagamat kamakailan lamang ay nag-alsa si Mateo nang may matinding galit at nagparamdam pa kay Ivan ng panganib, ang kanyang paghamak kay Mateo ay malalim na nakatanim. Likas sa kanya ang pakiramdam na hindi karapat-dapat si Mateo para sa lahat ng ito. Nagliwanag ang mga mata ni Rosie nang makita niya si Mateo at hinaila ito palayo para kausapin ito ng mahina. Halos nahasa ko na ang pagsasanay sa pagguhit ng bilog sa kaliwang kamay at parisukat sa kanang kamay na ipinagawa mo sa akin. Hindi ko inakalang magiging kapaki-pakinabang ito para sa yin-yang separation flow technique. Kalmado at kalmado si Rosie, ngunit medyo balisa siya ngayon. Kung hindi lang dahil sa hindi ito angkop na lugar, gusto pa niyang sumigaw ng ginhawa. Ang totoo, matagal na niyang pinag-aralan ang yin-yang separation flow technique na ito. Pero kahit gaano pa siya magsanay, hindi pa rin siya makahanap ng paraan para matutunan ito. Ngayon, pagkatapos ng ilang araw na pagsasanay ayon sa pamamaraan ni Mateo, ang kanyang yin-yang separation flow technique ay hindi inaasahang umunlad ng husto. Inikat ni Mateo ang tingin kay Rosie at saka galit na sinabi, hindi ba't sinabi mong wala itong silbi noon? Bakit mo pa pinulot? Biglang naputol ang pananabik ni Rosie, at nagbigay siya ng nahihiyang tingin. Kasabay nito, walang humpay siyang nagmura sa kanyang puso, bakit ba wala ni Kay titing na lamang sa mga babae ang bastos na ito? Pinahiya niya talaga ako sa harap mismo ng aking mukha. Wala kang sinabi noon. Paano ko malalaman kung kapaki-pakinabang ito o hindi? Dapat ay ipinaliwanag mo man lang sa akin kung bakit ko kinailangan gawin iyon. Medyo nagalit si Rosie. Nang makita ang kaawa-awang anyo ni Rosie, hindi na naramdaman ni Mateo na maganda ang pagkutsa sa kanya. Ang esensya ng yin-yang separation flow technique ay dual tasking. Kapag ginagamit mo ang teknik, magulo ang enerhiya ng iyong esensya, at hindi magkatugma ang iyong dalawang kamay. Mas kakaiba kung magtatagumpay ka. Hiniling ko sa iyo na magsanay sa pagguhit para matuto kang mag-dual task. Pero ito pa lang ang unang hakbang. Kailangan mo pa rin ng mapait at mahirap na trabaho kung gusto mong makontrol ng iyong dalawang kamay ang enerhiya ng esensya hanggang sa punto ng yin-yang harmony. Biglang natauhan si Rosie. Ganito pala. Hindi nakakapagtaka na hindi ako umunlad kahit gaano pa ako magsanay. Sa lahat ng bagay, ang simula ang pinakamahirap. Bagamat sinabi ni Mateo na si Rosie ay kakagawa pa lamang ng unang hakbang, basta't ang hakbang na iyon ay gagawin, ang landas sa hinaharap ay magiging mas maayos. Bilang isang alchemist, hindi naman masama ang talento ni Rosie. Ang kulang ay ang pananaw at karanasan. Sige. Hindi mo na kailangang magbayad ng tuition fee. Pero huwag mo akong hanapin bilang assistant sa hinaharap. Masyado akong abala, ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay. Nang marinig ito, nakaramdam si Rosie ng panibagong sama ng loob. Hindi na makapaghintay ang ibang tao na maging katulong niya, ngunit iniwasan siya ni Mateo na parang salot. Hindi ba talaga siya ganoon kaganda? Mahiwagang nilalang ang mga babae. Minsan, habang hinahabol mo siya, lalo kanyang nakikitang nakakainis. Pero kapag lumayo ka sa kanya, makakaramdam siya ng pagkawala.
Ang 2 taong nagbubulungan sa isa't isa ay natural na nakakuha ng maraming atensyon. Kahit walang nakakaalam sa kanilang pinag-uusapan, si Rosie ay mukhang isang munting asawang pinapagalitan. Hindi maiwasan ng mga tao na magtaka kung may nangyayari ba talaga sa kanilang dalawa. Sa oras na ito, ilang matandang lalaking nakapulang damit ang pumasok sa bulwagan mula sa gilid na pinto. 2 sa mga matandang lalaki ang may kasamang tig-iisang dalaga. Si Rosie ang instructor na nangunguna sa grupo para sa pagsusulit na ito. Pinalitan siya sa huling minuto. Ito na nga ang tamang oras para lumabas siya. Haha. Ayos ka lang ba, Miss Feng? Matagal ka nang hindi nakakapunta sa asosasyon namin. Natatakot ako na baka abala ka na naman sa pagsasaliksik ng alchemy, di ba? Kung magpapatuloy ka ng ganito, mahihiya kaming mga matatanda. Isang matandang lalaki sa harapan ang tila matagal ng kakilala ni Rosie at agad na nakipag-usap. Sa sandaling ito, nabawi ni Rosie ang kanyang kilos bilang isang maganda at kakaibang instructor. Magaan siyang ngumiti habang binabati ang grupo ng mga matatandang lalaki, Chairman Wang, Chairman Sun, at mga matatanda. Kumusta kayo? Hinihila ni Chairman Wang ang binti ko, kalahating taon na ang nakalipas noong huling punta ko rito. Gaano katagal iyon? Sa maliit na cultivation ni Rosie, paano ko magagawang ipahiya si Chairman Wang? Ikaw ang nangungunang autoridad sa mundo ng alchemist sa estado ng Novaria. Haha. Marunong talaga magsalita si Miss Feng. Pero ako, si Old Wang, ay hindi nagbibiro. Sa nakikita ko, malamang na magkakaroon ng isa pang alchemy master ang estado ng Novaria sa loob ng wala pang 3 taon. Tila hindi nagkukunwari si Chairman Wang at sa totoo lang ay puno ng papuri para kay Rosie. Bahagyang ngumiti si Rosie at sinabing, masyadong mabait si Chairman Wang. Hindi karapat-dapat si Rosie. Tumawa ng malakas si Chairman Wang. Karapat-dapat ka. Karapat-dapat. Yee! Hindi ba't ito ang kagalang-galang na pamangkin na si Ivan? Hindi ko inakalang sasali ka rin sa pagsusulit sa pagkakataong ito. Kukuha ka ba ng high rank na alchemy apprentice test? Agnanabaling ang tingin ng lahat kay Ivan. Malinaw na hindi nila inaasahan na makikilala ni Ivan ang deputy chairman ng Alchemist Association. Mapagmalaking tumingin si Ivan kay Mateo at lumapit upang batiin sila. Pagkatapos ay sinabi niya, maayos ba ang inyong kalagayan, Chairman Wang? Narito ang maliit na pamangkin na ito upang sumali sa high rank na Alchemy Apprentice Test. 58. Kabanata 58, maaari ba akong tumayo sa kanan? Tagasalin, Salafota, Salungguhit Editor, Regius Professor. Mabuti. Mabuti. Talagang may malalim na aral ang kagalang-galang na pamangkin kaya taglay na niya ang lakas ng isang mataas na ranggong alchemy apprentice sa murang edad. May karapat-dapat na kahalili si Kuya Wan. Ang bawat bagong henerasyon ay talagang nakahihigit sa nauna. Matanda na talaga ako. Bahagyang kinutya ni Chairman Wang ang kanyang sarili. Nasa kasagsagan pa rin ng iyong kalakasan si Chairman Wang. Bakit mo naman nasabing matanda ka na? Lahat ng matatanda rito ay mga alchemist ng ating estado ng Novaria, mga taong sumusuporta sa kaldero. Sina Chairman Wang at Chairman Sun ay mga nangungunang tao pa nga. Malayo pa ang lalakbayin naming mga nakababata. Labis na napuri si Ivan kaya't isinama niya ang lahat. Haha. Matanda na ako, matanda na. Hindi ko na maihahambing noon. Sina Miss Feng, Old Sun at ako ay may kasamang 2 nakababata ngayon. Maaari ba ninyong bawasan ang pila ninyo rito? Humarap si Chairman Wang kay Rosie. Bahagyang tumango si Rosie at sinabing, walang alinlangang isang magandang bagay na maipakita sa kanila ang kapangyarihan ng 2 mahusay mong disipulo at malaman na palagi may mas mahusay pa. Huwag mong sabihin yan. Ito na ang huling disipulo ko, si Shu Feng-er. Ang katabi ni Old Sun ay ang apo ko at ang maipagmamalaki niyang kahalili, si Sun Qian. Walang kwenta ang 2 nakababatang ito, kaya huwag kayong magtawanan mamaya, Miss Feng. Kayong 2, bakit hindi pa kayo pumunta para batiin si Teacher Feng? Mas matanda lang siya sa inyo ng ilang taon, pero isa na siyang middle rank alchemy master. Kailangan niyong matuto pa mula sa kanya. Kahit minamaliit ni Chairman Wang ang 2 binibini, hindi niya maitago ang kasiyahan sa kanyang mga mata.
Mukhang kung hindi dahil sa dalawang binibining ito, na sina Chairman Wang at Chairman Sun ang kanilang katayuan bilang mga alchemy grandmaster, hindi sana sila personal na pumunta para magdaos ng pagsusulit. Nakita ni Feng Erkien, siguro Feng. Yumuko ang dalawang babae kay Rosie, ang kanilang mga mata ay puno ng pagsamba. Ang maging isang middle-rank alchemy master sa edad na ito ay talagang isang layunin na karapat-dapat yakapin ng lahat ng kabataan. Tahimik na sinuri ni Mateo ang dalawang babaeng ito. Talagang napakalakas ng kanilang kaluluwa. Mukhang hindi dapat maging problema para sa kanila ang maging alchemy masters pagkatapos nilang makapasok sa spirit condensation realm. Sige. Lahat kayo ay isang natatanging estudyante ng Central Academy. Ang ilan sa inyo ay ilang beses nang sumali sa pagsusulit na ito kaya hindi ko na masyadong tatalakayin ang mga patakaran. Ang unang pagsusulit na gaganapin ay ang Alchemy Apprentice Test, na susundan ng Alchemy Master Test. Ang bawat grupo ay may 5 tao na papasok sa refinement room. Ngayon, ang mga kalahok sa Alchemy Apprentice Test ay tatayo sa kaliwa. Ang mga kukuha ng Alchemy Master Test ay tatayo sa kanan. Pinagsama-sama sila ni Chairman Wang sa mga grupo. 22 lamang ang kalahok sa pagsusulit sa pagkakataong ito mula sa Central Academy. Kabilang sina Xu Feng at Sun Qian, 22 lamang ang kalahok. Karamihan sa kanila ay dumating upang lumahok sa pagsusulit ng Alchemy Apprentice, at 2 lamang sa kanila ang kumukuha ng pagsusulit ng Alchemy Master. Isa sa kanila ay si Sandra, habang ang isa naman ay isang ranggo na mas mababa kay Sandra sa Alchemy Roll of Honor, si Cao Yu. Matapos sabihin ito ni Chairman Wang, isang malaking grupo ang lumipat sa kaliwa, habang sina Sandra at Cao Yu ay nakatayo sa kanan. Naiwan si Mateo na nakatayo sa kanyang orihinal na posisyon at hindi gumagalaw. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Chairman Wang at bahagyang nadismaya. Itong batang kaibigan, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Lahat ay tumingin kay Mateo nang may pagkamangha, habang si Ivan ay may mapang-asar na mukha. Ang punk na ito ay talagang kakaiba pa rin. Hindi ba't parang pagsubok sa kamatayan ang kumilos ng ganoon sa harap ng isang mataas na tao tulad ni Chairman Wang? Nang makitang hindi pa rin gumagalaw si Mateo, nabahala si Rosie at sumigaw, "Bakit ka pa nakatayo dyan, Mateo? Dali, lumipat ka sa kaliwa." Sa totoo lang, gusto ko sanang itanong kung pwede ba akong manindigan sa tamang panig, medyo walang magawang sabi ni Mateo. Ayaw niyang maging kakaiba, pero dahil nangako siya kay Rosie na gagawin niya ang lahat para sa kanya, hindi plano ni Mateo na itago ang kanyang lakas. Nang mangako siya kay Rosie, pinag-isipan ito ng kaunti ni Mateo. Sa hinaharap, sa pagtaas ng lakas, hindi niya maiiwasan ang balakid na ito na tinatawag na Alchemist Association. Kung ang kanyang alchemy daw ay napakalakas, ngunit hindi siya tuluyang sumali sa mga pagsubok sa alchemist, kung gayon siya ay tunay na magiging isang maverick. Kung sa oras na iyon, kumalat ito sa pandinig ng traidor na iyon o ng punong himpilan ng Alchemist Association, hindi ito magiging masaya. Napakadaling pukawin ang kanilang hinala. Hahaha. Nagkaroon ng malakas na tawanan. Gustong sumali ng isang 4th level Essence Chi Realm sa Alchemy Master Test. Nagbibiro ka ba o pinagtatawanan mo sina Chairman Wang at Chairman Sun? Malakas na saway ni Ivan, ngunit ang totoo ay may masamang intensyon siyang bigyan ng masamang impresyon ng dalawang chairman kay Mateo. Gaya ng inaasahan, nang marinig ng dalawa ang sinabi ni Ivan, naging pangit ang kanilang mga mukha. Itong batang kaibigan, hindi mo ba narinig ng malinaw? Ang kanang bahagi ay para sa mga kumukuha ng pagsusulit sa Alchemy Master. Sumimangot si Chairman Wang, at ang kanyang mga salita ay naging hindi gaanong magalang. Halata na hindi siya masaya. Mateo, bakit hindi ka pa humingi ng tawad sa dalawang chairman? Ito ang Alchemist Association. Hindi kayo pwedeng kumilos ng walang hiya dito. Paulit-ulit na senyales ni Rosie kay Mateo na may pag-aalala. Hindi nakakatawa ang sabay na pag-insulto sa dalawang malalaking pinuno ng Alchemist Association. Ang Alchemist Association ay palaging isang malayong pamumuhay. Kahit ang pamilyang imperial ay hindi kayang pamunuan sila. Walang sino man ang nangahas na kutsain ang mga pinuno ng Alchemist Association noon. Pero ngayon, nagtakda si Mateo ng isang bagong huwaran.
Siyempre, ganito ang pananaw ng iba. Gayunpaman, tila hindi ganoon ang tingin ni Mateo. Sa halip, ngumiti siya at saka sinabi kay Chairman Wang, malinaw na narinig ng junior na ito, at gusto kong manindigan sa tamang panig. Gusto kong sumali sa Alchemy Master Test. Ikaw, isang 4th level Essence Chi Realm, ay gustong sumali sa Alchemy Master Test. Tunay ngang nagalit si Chairman Wang. Tama iyan. Nanatiling walang takot si Mateo. Kaninong pamilya ka ba't ang sama mo? Ang bastos mo talaga. Pumunta ka ba rito ngayon para linlangin kaming mga matatanda? Halos sumabog na si Chairman Wang. Kung hindi lang dahil sa pagmumukha ni Rosie, matagal na niyang pinalaya si Mateo. Sa pagkakataong ito, natural na lumapit si Ivan para sumunod. Kumalma ka naman, Chairman Wang. Ang taong ito ay palaging mayabang, at hindi niya kailanman iginagalang ang kanyang mga nakatatanda. Pero tungkol sa kanyang pamilya, naniniwala akong kilala rin ni Chairman Wang ang kanyang ama. Ah! Sabihin mo nga, kagalang-galang na pamangkin. Sino ang ama niya? Tanong ni Chairman Wang na may kuryosidad. Ang kanyang ama ay si Henry, ang may-ari ng Fragrant Medicine Pavilion, magalang na sagot ni Ivan. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Chairman Wang at sinabing, anak talaga siya ni Kuya Croswell. Si Kuya ay isang ama ng tigre, ano niya nagawang magkaanak ng ganito kababaw at walang kwentang anak. Si Mateo ay halos kaedad ni Ivan ngunit nasa 4th level Essence Chi Realm lamang. Malinaw na hindi siya nagsikap na maghangad ng pag-unlad. Kung nasa 4th level Essence Chi Realm lang siya, kalimutan mo na yon. Pero hindi niya talaga alam kung ano ang makakabuti para sa kanya at gusto niyang sumali sa Alchemy Master Test. Akala ba niya ay parang mga repolyo ang mga Alchemy Masters? Unti-unti siyang sumulong sa Alchemy Path sa loob ng napakaraming taon, ngunit hindi pa niya naririnig ang tungkol sa sinumang 9th level Essence Chi Realm na naging isang Alchemy Master, lalo na ang isang 4th level Essence Chi Realm. Alam ng Diyos kung gaano karaming Spirit Condensation Realms ang nahinto sa labas ng tarangkahan ng Alchemy Master, ngunit isang 4th level Essence Chi Realm ang walang hiyang nagyabang na gusto niyang sumali sa Alchemy Master Test. Kung hindi ito sinasadyang magdulot ng gulo, ano nga ba ang dahilan? Hindi ako sapat na nababagot para nandito at aliwin ka. Pakiramdam ko lang ay nasasayang ang oras kung kukuha ka ng pagsusulit ng paisa-isa, kaya mas mabuting kunin na lang ang pagsusulit ng Alchemy Master ng direkta. Labis na ikinagulat ng lahat ang mga sinabi ni Mateo. Humph! Kung isa sa alang-alang na anak ka ni Henry, palalampasan ko ang kasalanan ito ng kawalang galang, pero sa tingin ko ay maaari mo nang kalimutan ang pagsubok na ito. Miss Feng, hindi naman sa hindi ka pinapansin ng matandang ito, pero masyadong pilyo ang batang ito. Mga kasama, palayasin ninyo ang taong ito para sa akin. Sa wakas ay nawalan na ng gana si Chairman Wang. Punong-puno ng saya si Ivan ngayon at naisip niya sa sarili na ang kasamaang dulot ng mga tao sa kanilang sarili ang pinakamahirap tiisin. Sandali lang. Sa sandaling iyon, sa wakas ay sumigaw si Rosie para pigilan ito. 59. Kabanata 59, nagsisimula na ang pagsusulit. Tagasalin, Selefota sa Lungguhit Editor, Regius Professor. Sandali lang. Walang pag-aalinlangang sumulong si Rosie. Ang ginawa ni Rosie ay pumukaw ng bulong-bulungan sa mga estudyante. Tila lalong nagiging malinaw ang ugnayan sa pagitan ng dalawang ito. Kumalma ka po, Chairman. Maaari ko ba siyang makausap? Kahit na si Rosie ay isang instructor sa Central Academy, medyo kulang pa rin ang kanyang mga kwalifikasyon sa teritoryo ng Alchemist Association. Nag-isip sandali si Chairman Wang bago tumango. Tiningnan ni Rosie si Mateo ng may komplikadong mga mata, sinusubukang tingnan kung may plano ba talaga ito o nagbibiro lamang. Ngunit matapos ang matagal na pagtitig, wala siyang makita. Matanong kita, Mateo. May bisa pa ba ang kasunduan natin kanina? Mahinang tanong ni Rosie. Medyo malabo lang talaga ang tanong na ito, kaya bukod kay Sandra na alam ang mga detalye, lumilipad din ang imahinasyon ng lahat. Medyo walang magawang sagot ni Mateo, kung hindi lang dahil sa pagtupad natin sa kasunduan, sa tingin mo ba ay nasisiyahan akong tingnan nila na parang kakaiba ako? Nang marinig ito ni Mateo, kahit papaano ay naging relax ang isip ni Rosie.
Hindi alam ng ibang tao ang husay ni Mateo sa alchemy daw, pero malinaw na malinaw ito kay Rosie. Para casual siyang maturuan, isang middle rank alchemy master, malamang na ang kulang kay Mateo ay ang cultivation realm lamang. Pakiramdam ni Rosie na ang nakita niya ay isang maliit na bahagi lamang ng iceberg ng mga kakayahan ni Mateo. Anong klaseng kakatwa ba ang lalaking ito? 15 taong gulang pa lang siya. Ibig mong sabihin, may tiwala ka ba sa sarili mo? Kahit may tiwala siya kay Mateo, ang gagawin sana ni Mateo ay masyadong subversibo sa sentido komon. Kaya kinailangan niyang kumpirmahin muli. Hindi ako sigurado, irresponsibleng sagot ni Mateo. Nang makitang aalis na si Rosie, agad na sumunod si Mateo at sinabing, ginagawa ba ng simpleng pagpino ng kahit anong uri ng tier 2 medicinal pill? Tama iyan. Hanggat kaya mong pinuhin ang kahit anong uri ng tier 2 medicinal pill sa loob ng 4 na oras, maituturing na itong pagpasa sa low rank alchemy master test. Naiintindihan ko. Kung ganoon nga, hindi dapat maging problema iyon, walang pakialam na sabi ni Mateo na parang ang pagpino ng tier 2 medicinal pill ay kasing simple ng pag-inom ng tubig at pagkain ng kanin. Dahil ganoon nga, sana hindi mo ako biguan. Pagkatapos magsalita ni Rosie, inilabas niya ang isang bote ng mga gamot mula sa loob ng kanyang manggas, at pagkatapos ay sinabi kay Chairman Wang, Chairman, mayroon akong 3 soul nourishing pills na ilalagay ko rito bilang collateral para kay Mateo. Kung talagang nandito si Mateo para manggulo, ang 3 soul nourishing pills na ito ay magiging isang paghingi ng tawad sa asosasyon. Nang masabi ang mga salitang ito, makikita ang gulat sa mukha ng lahat. Ang soul nourishing pill ay isang tunay na tier 3 medicinal pill. Bukod pa rito, ito ay isang lubos na hinahangad at mahalagang tier 3 medicinal pill. Iyon ay dahil ang epekto ng soul nourishing pill ay upang palakasin ang banal na kaluluwa ng isang martial artist. Nagagawa nitong mas mapalakas ang kaluluwa ng isang martial artist. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay isang bagay na pinapangarap ng mga alchemist. Namangha rin si Chairman Wang. Hindi niya inaasahan na gagawa si Rosie ng ganito kaalagang bagay para kay Mateo. Bilang isa sa mga pangunahing pinuno ng Alchemist Association, alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Rosie. Kaya naman napakagalang niya rito. Kung ibang tao ang nangunguna sa team ngayon, dahil sa status niya, hindi siya mag-aabala pang magsalita ng ganito kalala sa kanila. Gusto talaga ni Miss Feng na kunin ang isang napakahalagang bagay para sa isang walang kwentang batang to. Hindi makapaniwalang tanong ni Chairman Wang. Alam ni Rosie na hindi pangkaraniwan ang mga kilos ni Mateo, pero naniniwala akong may kakayahan siya. Hindi porket hindi pa tayo nakakakita ng isang bagay noon, ibig sabihin noon ay wala na ito. Ang mga bagay na hindi natin kayang gawin ay hindi rin naman kayang gawin ng iba. Matigas na sabi ni Rosie. Sige. Dahil iginiit ito ni Miss Feng, hindi naman magiging kontrabida ang matandang ito ngayon. Pero kailangang malaman ni Miss Feng na pumayag lang ako para sa kapakanan mo. Kung ibang tao lang yan, hindi ko siya sasamahan sa gulo kahit painumin niya itong soul nourishing pill, seryosong sabi ni Chairman Wang. Salamat, Chairman Wang. Bahagyang yumuko si Rosie upang magpasalamat. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Chairman Wang. Kahit na mahalaga ang soul nourishing pill, ang ganitong uri ng medicinal pills ay hindi naman gaanong kapos sa lakas ng Alchemist Association. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumayag ay isinasaalang-alang pa rin na siya ang punong prinsesa ng imperyo. Dahil mapilit si Miss Feng, tumayo ka sa kanan Mateo. Pero magsasalita muna ang matandang ito ng masasakit na salita. Kung talagang pinagtatawanan mo lang ako, pwede ko nang itigil ang mga gamot na ito, pero pagbabayaran mo ito. Kung hindi, kung kakalat ang bagay na ito, iisipin ng mga tao na ang aking Alchemist Association ay naging lugar para sa mga bata para mag-asaran. Hindi mabilis na nagsalita si Chairman Wang, ngunit malinaw at malakas ang bawat salita. Halatang determinado siyang bigyan ng magandang salita si Mateo. Hindi siya ininde ni Mateo at pumunta sa tabi ni Sandra. Hoy! Nagkamali ka ba? Huwag mong saktan ang tiyahin ko. Paano mo magagawa, isang 4th level essence chi realm, na mapino ang isang tier 2 medicinal pill? Galit na sabi ni Sandra.
Sumulyap si Mateo kay Sandra at saka binawi ang tingin. Walang pakialam niyang sinabi, alagaan mo ang sarili mo. Sa tingin ko ay mabibigo ka sa pagkakataong ito. Bakit napakahina ng Alchemy Roll of Honor ng Akademya? Ikaw. Hindi inaasahan ni Sandra na sasawayin siya ni Mateo at sa sobrang galit ay nawalan siya ng masabi. Sa kabilang banda, nagngalit ang mga ngipin ni Ivan habang nakatingin kay Mateo ng may puot. Bakit? Bakit kinuha ni Rofeng ang isang napakahalagang bagay para sa kanya? Ano nga ba ang mga kakayahan niya, Mateo? Maghintay ka lang at tingnan mo. Sa ngayon, napakayabang mo. Maya-maya, titingnan ko kung paano mo balak ituloy ang kahihinatnan, sigaw ni Ivan sa kanyang puso. Ginamit ang mga individual na silid para sa pagpipino ng tableta para sa pagsusulit na ito. Mayroong kabuoang 10 silid para sa pagpipino ng tableta. 5 silid para sa pagpipino na magkakasunod sa silangang bahagi, at 5 pa sa kanlurang bahagi. Sa gitna ay isang malaking bulwagan, at sa hilaga ng bulwagan ay isang tabing na may ilaw. Nakikita ng tagasuri ang lahat ng nangyayari sa silid para sa pagpipino sa pamamagitan ng tabing na may ilaw na ito. Sa timog ng bulwagan ay isang bodega ng mga halamang gamot. Ang alkemiya ay may kinalaman sa maraming bagay tulad ng pagkontrol sa apoy, teorya ng medisina, mga pormasayo ng hanay, at iba pa. Ngunit sa huli, ang lahat ay para sa pagpino ng medicinal pill. Kahit gaano pa kalakas ang isang tao sa isang aspeto, kung hindi nila kayang pinuhin ang isang medicinal pill, wala itong silbi. Walang anumang pagkilala. Kaya naman, ang mga pagsusuri ng Alchemist Association ay palaging gumagamit ng grado ng isang kumpletong medicinal pill bilang pamantayan. Anumang tableta ang mapino ng isang tao ay nangangahulugan na kabilang sila sa ranggo ng alchemist na iyon. Ito ang pinakadiretso na paraan, pati na rin ang pinakanakakakumbansi. Hindi masyadong mahaba o masyadong maikli ang 4 na oras. Kinakailangan na hindi masyadong mababa ang antas ng tagumpay ng pagpino ng isang medicinal pill. Binawasan din nito ang posibilidad na mapalad ang alchemist. Sa lugar na ito, ang lahat ay napagpasyahan ng lakas. Opisyal nang magsisimula ang pagsusulit. Maaari nang simulan ng mga mag-aaral ang pagpili ng mga halamang gamot. Ang unang 2 grupo ng mga estudyante, pumunta na kayo sa bodega ng mga halamang gamot. Ang punong abala ng pagsusulit ay naging isang nasa katanghaliang gulang na alchemy master. Sa ilalim ng kanyang mga tagubilin, ang unang 2 grupo ng mga estudyante ay pumasok sa bodega ng mga halamang gamot upang pumili ng kanilang mga halamang gamot. Ang pagpili ng mga halamang gamot na kasama sa 4 na oras ay isa ring uri ng pagsubok para sa mga estudyante. Isang pangunahing kasanayan para sa isang alchemist ang mahanap ang mga kinakailangang halamang gamot sa pinakamaikling panahon, upang makatipid ng oras para sa paghahanda ng mga halamang gamot at proseso ng pagpipino sa hinaharap. Sa katunayan, makikita ang kalakasan ng mga estudyante mula sa yugtong ito ng pagpili ng mga halamang gamot. Ang mas mabilis at mas tumpak na pagpili ng mga halamang gamot ay nangangahulugan na mas mahusay ang kanilang pag-unawa sa teorya ng medisina. Nangangahulugan din ito na mas nauunawaan nila ang mga katangian ng iba't ibang halamang gamot kapag pinino. Natural din na tataas ng malaki ang antas ng tagumpay ng pagpino. Hindi sinasadyang tumingin si Rosie kay Mateo, at naisip niya sa sarili na dahil sa matinding pag-unawa ni Mateo sa mga halamang gamot, sandali lang ang kailangan niyang gugulin sa loob ng bodega ng mga halamang gamot. Noong pinipino niya ang chi returning pill, nagagamit niya ang kanyang mga kamay para kumuha at maghanda ng iba't ibang halamang gamot ng walang kahirap-hirap. Talagang napakahirap nitong gawin. Malinaw na 15 taong gulang pa lamang siya. Kahit na nagsimula na siyang magsanay ng alchemy sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, paano niya naabot ang ganoong antas? Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, mas nagkaroon ng kaunting tiwala si Rosie kay Mateo. Siguro nga kaya talagang gumawa ng himala si Mateo. 6 na po. Kabanata 6 na po, masyadong mababa ang iyong antas. Tagasalin, Selefota sa Lungguhit Editor, Regius Professor. Sa unang 2 grupo, ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay natural na sina Xu Feng-er at Sun Qian. Pinatunayan ng katotohanan na ang 2 taong ito ay tunay na kayang talunin ang mga estudyante ng Central Academy.
Nang lumabas silang dalawa sa bodega ng mga halamang gamot, ang lahat ay naghahanap pa rin ng mga halamang gamot. Kung tungkol naman kina Xu Feng'er at Sun Qian, halos magkadikit na ang kanilang mga braso at sabay na lumabas ng bodega ng mga herbal. Habang pinapanood sina Xu Feng'er at Sun Qian na nakatayo na parang mga crane sa gitna ng mga manok, parehong nakaramdam sina Elder Wang at Elder Sun ng kaaya-ayang init sa kanilang mga mukha. Lalo na si Elder Wang na ininis ni Mateo kanina. Sa ngayon, pakiramdam niya ay bumuti ang kanyang pakiramdam. Si Elder Wang ay pinangalan ng Jensen, at si Elder Sun ay Jaime. Silang dalawa ay mga veterano sa Alchemist Association at lubos ding iginagalang ng mga alchemy grandmaster na walang kapantay sa estado ng Novaria. Pareho silang mga deputy chairman ng Alchemist Association, ngunit palihim silang nakikipagkompetensya sa pamamagitan ng pagdadala ng kanilang mga disipulo upang lumahok sa pagsusulit na ito sa pagkakataong ito. O matandang araw. Hindi ko inakalang ganito kabilis bumuti ang kalagayan ng babaeng ito, Qian. Natatakot akong pinaghirapan mo siya ng husto. Sabi ni Jensen habang hinahaplos ang kanyang balbas. Haha. Hindi rin naman masama ang Feng'er ng pamilya mo. Naaalala ko na noong nakaraang taon mo lang siya tinanggap bilang huling disipulo. Hindi ko inakalang magiging high-rank alchemy apprentice siya ng ganito kabilis. Tama. Feng'er, matalino naman ang babaeng ito. Kaunti lang, maiintindihan na niya. Magaling siyang panla. Sa yugtong ito ng pagpili ng halaman, maituturing itong tabla sa pagitan nilang dalawa. Pero pampaganya lang ito. Ang mahalaga pa rin ay ang pagpipino. Tumanggaw si Jaime bilang pagsang-ayon. Maliwanag na sa dalawang matandang ito, si Wang Jianfo ang mas madaldal, habang si Jaime naman ay tahimik. Pagpasok ni Xu Feng'er at Sun Qian sa silid ng pagpipino, agad nilang sinimulan ang paghahanda ng mga halamang gamot. Sa yugto ng paghahanda, napakabilis at mahusay ng kanilang mga kilos. Makikita na madalas nilang tinutulungan ang dalawang matandang aso sa labas. Gayunpaman, ang mga pangunahing kasanayang ito ay karaniwang hindi nakikita. Ang mga epekto ay makikita lamang kapag talagang kailangan na. Bukod sa ilang mga estudyanteng mas binibigyang diin ang mga ito, ang mga estudyante ng Central Academy ay bihirang magkaroon ng pagkakataong gumawa ng iba't ibang gawain para sa mga instructor. Kaya naman, malinaw na hindi sila maihahambing sa kung gaano kabilas sina Xu Feng'er at Sun Qian. Bukod pa rito, sina Wang Jianfo at Jaime ay mga alchemy grandmaster. Kung paunti-unti silang magtuturo, imposibleng hindi makalaban ng dalawang babaeng ito ang iba. Muling lumala ang kalagayan ng mga estudyante ng Central Academy sa segment na ito. Ang ikinamangha ng lahat ay ang sabay-sabay na pag-unlad nilang dalawa ng walang anumang malinaw na pagkakaiba sa pagitan nila. Parang napag-usapan na ito ni Xu Feng'er at Sun Qian noon pa man. Mula sa pagpili ng mga halamang gamot hanggang sa pagtatapos ng paghahanda ng mga halamang gamot, inabot ng halos 1 oras ang dalawang batang babaeng ito. Makikita kung gaano katatag ang kanilang mga pangunahing kasanayan. Ang bawat estudyante ay may 3 pagkakataon sa pagsusulit ng Alchemist Association. Kaya lahat ay maghahanda ng 3 set ng mga halamang gamot. Natapos na ni Xu Feng'er at Sun Qian ang paghahanda ng kanilang mga halamang gamot at sinimulan ang kanilang unang pagpipino. Sa bulwagan, pinagmasdan ni Sandra ang ilaw sa screen ng may labis na pagkabagot. Isa na siyang mataas na ranggong alchemy apprentice noon pa man, kaya malinaw na wala siyang interes na manood muli ng ganitong uri ng mga laban. Hoy, Mateo! Sino sa tingin mo ang mananalo sa dalawang babaeng iyon? Lumapit si Sandra kay Mateo at nagsimulang magsalita gamit ang boses. Sa bulwagang ito, gaano man siya katahimik, tiyak na maririnig ito ng dalawang matandang iyon ng buong lakas. Sun Qian, sagot din ni Mateo gamit ang boses ng hindi man lang iniisip. Alam mo na ba? Bakit? Nagulat si Sandra. Hindi nagduda si Sandra sa mga salita ni Mateo. Alam niyang talagang kahanga-hanga si Mateo. Ang mga mata ni Rosie ay palaging nasa tuktok ng kanyang ulo. Ang isang binata na lubos na pinahahalagahan ng kanyang tiyahin ay talagang hindi ordinaryong tao. Kahit gaano pa niya kagaling si Mateo, hindi niya inakalang makakapasa ito sa Alchemy Master Test gamit ang kanyang 4th level Essence Chi Realm.
Dahil mas mataas si Chairman Son, walang pakialam na sagot ni Mateo. Chairman Son. Anong kinalaman nito kay Chairman Son? Naguluhan si Sandra kay Mateo. Si Chairman Son ay isang taong hindi gaanong nagsasalita at mas nahuhumaling sa alchemy daw. Ang kanyang mga kakayahan ay dapat na mas mataas kaysa kay Chairman Wang. Pragmatiko si Chairman Son, kaya lohikal siyang mas mahigpit kapag nagtuturo ng mga apprentice. Minana ni Son Qian ang estilo ng kanyang hinalinhan, kaya malinaw na mas mataas siya kaysa rito. Hindi pwede. Dahil lang dito. Inikat ni Mateo ang tingin kay Sandra. Nang pumipili sila ng mga halamang gamot, tila magkapantay silang dalawa. Pero si Son Qian ay medyo mas mabilis kaysa kay Xu Feng'er. Natulala si Sandra. Paano mo nasabi? Pinipino ni Xu Feng'er ang Fierce Tiger Pill, habang pinipino naman ni Son Qian ang Profound Clarity Pill. Ang Profound Clarity Pill ay may isa pang pangalawang sangkap kaysa sa Fierce Tiger Pill, ngunit sabay silang natapos. Sa isang tingin lang, malinaw na kung sino ang mananalo at matatalo. Sandaling napanganga si Sandra sa mga sinabi ni Mateo. Hindi ka nagsasalita ng kalokohan, di ba? Malalaman mo kung anong klaseng gamot ang nililinis nila sa light screen pa lang. Ngumiti si Mateo ng bahagya. Hindi mo ba malalaman kung nagbibiro lang ako o hindi pagkatapos nilang matapos ang pagpino? Sige. Gusto kong makita kung totoo ka nga. Kapag nalaman kong nagbibiro ka lang, hindi mo na kailangang kumilos pa si Chairman Wang. Paalisin muna kita. Banta ni Sandra sa kanya. Bahala na. Walang pakialam na sabi ni Mateo. Sok. Nagsalita ako hanggang sa parang hindi ka panipaniwala. Ang huling resulta ng pagsubok ay nakasalalay pa rin sa Pinong Medicinal Pill. Kahit na pinoin pa nila talaga ang Fierce Tiger Pill at ang Profound Clarity Pill, hindi pa rin madaling matukoy kung sino ang mananalo sa dalawang tabletang ito, di ba? Maya-maya, nabagot si Sandra at muling ginamit ang kanyang boses. Hindi, napagdesisyonan na ang mananalo. Pag-arte. Sige lang. Hindi ako makapaniwalang masasabi mo kung sino sa kanila ang nanalo sa light screen. Pareho pa lang silang mga halamang gamot ay kalahati pa lang ang pino at hindi pa nagiging tableta. Na-trigger si Sandra sa posturang si Mateo at mas lalo pang nadama na walang katuturan ang sinasabi ni Mateo. Naging maayos ang pagpipino ni Son Qian. Walang anumang aksidente, dapat itong maging isang mataas na uri ng tabletang panggamot. Ngunit si Xu Feng'er ay nakagawa ng isang maliit na pagkakamali sa simula ng pagpipino. Kahit na naitama niya ito kaagad, tiyak na naapektuhan nito ang kalidad ng Fierce Tiger Pill. Sa pinakamabuti, halos hindi nito maabot ang mataas na uri ng pamantayan. Kung sakaling magkamali pa siya sa bandang huli, hindi nakatakataka na ito ay maging isang middle grade na tabletang panggamot. Patuloy na nag-analisa si Mateo ng mahinahon. Nagkamali ba si Xu Feng'er? Bakit hindi ko nakita? Masyadong mababa ang level mo, kaya hindi mo ito makikita. Mateo. Ikaw. Kung hindi lang dahil sa hindi ito ang tamang lugar, tiyak na sasaksakin ulit siya ni Sandra gamit ang espada nito. Halos sabay na natapos ni na Xu Feng'er at Son Qian ang pagpino. Bukod pa rito, nagtagumpay sila sa isang pagsubok lamang at 1 oras lamang ang nagamit nila. Sa dalawang grupong ito ng mga estudyante, talagang karapat-dapat silang maging hari. Walang duda na nakapasa na sila sa high rank na Alchemy Apprentice Test. Ang natitira na lang ay ang makita ang kalidad ng medicinal pill na pinagbuti nilang dalawa para malaman kung sino ang mas magaling. Dala nilang dalawa ang gamot na kanilang nilinis at naglakad papunta sa bulwagan. Yumuko sila patungo sa dalawang matandang lalaki at magalang na sinabi, Lolo, Panginoon, pakis-uri po. Pero tumawa si Jensen at bumaling kay Rosie. Natural lang na hindi maganda para sa atin na pag-usapan ang ating pamilya. Maaari ba tayong tulungan ni Miss Feng na humatol? Bahagyang ngumiti si Rosie at sinabing, mas mabuting tanggapin kaysa tumayo sa seremonya. Kinuha ni Rosie ang medicinal pill sa tray ni Xu Feng'er at sinuri ng mabuti. Isang high-grade tier, isang medicinal pill, ang Fierce Tiger Pill. Natapos ito ng mahusay at naabot na ang pamantayan ng high-grade.
Pagkatapos, ginawa rin ni Rosie ang pareho sa medicinal pill ni Sun Qian, at sinabing, isang high-grade tier isang medicinal pill, ang Profound Clarity Pill. Katulad nito, natapos ng mahusay. Ang grado ng medicinal pill ay umabot na rin sa pamantayan ng high grade. Sa isang sulok, napanganga si Sandra at tumingin kay Mateo na parang nakakita ng multo. 61. Kasabay ng mahinahong boses ni Rosie, lalong lumala ang pagkabigla sa puso ni Sandra. Ang sinabi ni Mateo kanina ay walang pinagkaiba sa sinabi ni Rosie. Kailangang malaman ng isa na ang maliwanag na kurtina ay nagpapakita lamang ng bodega ng mga halamang gamot, at ang mga halamang gamot na iyon ay malabo lamang makita. Ang ilan sa mga ito ay hindi man lang maaninag. Sa pinakamababa, hindi ito maaninag ni Sandra. Pero nahulaan talaga ni Mateo ang mga gamot na pipinuhin ng dalawang babae sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa maliwanag na kurtina. Paano nga ba niya nagawa iyon? Haha! Huwag kang matakot na masaktan kaming dalawang matandang palaboy, Miss Feng. Kung mayroon man, sabihin mo lang. Hindi maliit ang aming pagpaparaya sa ganoong antas. Dahil nakikipagkumpetensya ako kay Old Man Sun, malinaw na kailangang may manalo. Sa huli, kailangang may pagkakaiba sa kalidad sa pagitan ng mga gamot na pinino ni Feng at Qian. Hindi kailangang mag-alinlangan si Miss Feng. Sabihin mo lang. Alam ni Jensen na ayaw ni Rosie na makasakit ng damdamin ang magkabilang panig, kaya man sinabi niya ito na parang nagtabla ang laban ng dalawang babae. Ngunit sa katotohanan, gaano man magkapareho ang husay ng dalawang tao sa alchemy daw, sa huli, imposibleng magkapareho ang mga medicinal pills na pino. Iyon ay dahil napakaraming elemento na maaaring makaapekto sa natapos na produkto. Bahagyang ngumiti si Rosie bago sinabing, kung gayon, hindi dapat sisihin ni Chairman Wang at Chairman Sun ang batang babaeng ito, ha? Huwag mong sabihin yan. Dahil inimbitahan kang maging hurado, hindi makatuwirang sisihin ka. Nagsalita rin si Jaime na kanina pa hindi umiimik. Sa totoo lang, parehong namumukod tangi sina Miss Feng at Miss Qian. Magkapantay din ang kakayahan ng dalawang tao. Sa proseso lang ng pagpipino ni Miss Feng may kaunting depekto na nagresulta sa bahagyang mababang kalidad ng medicinal pill. Nakikita kong medyo mapatla ang kulay ng Fierce Tiger pill na ito. Dapat ay resulta ito ng isang maliit na pagkakamali noong unang hakbang ng gamitin ang apoy para sa pagpapatigas. Tumpak ang mga salita ni Rosie. Hahaha. Tumawa ng malakas si Jensen, ngunit walang di inaasahang pagbabago ng kulay sa kanyang mukha. Hindi ko akalain na ang disipulong inayos mo, Old Man Sun, ay napakagaling. Mukhang mayroon ka ng kwalipikadong kahalili. Feng matuto ka mula sa pagkakamaling ito. Sa hinaharap, kailangan mong maging mas masipag. Huwag kang maging mayabang dahil lang sa ikaw ay aking apprentice, naiintindihan mo. Naiintindihan ni Feng mahinang sagot ni Shu Feng Sige. Malapit na ang oras. Simulan na ang susunod na grupo, utos ni Jensen. Natural lang na may humahatol sa mga gamot na pino ng iba. Malinaw na hindi hahayaang gawin ni na Elder Wang at Elder Sun ang ganitong mga bagay dahil sa kanilang mataas na katayuan. Sa grupong ito ng mga tao, ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay si Ivan. Masasabing si Ivan ang mayabang pagdating sa alchemy daw. Mas matanda lamang siya ng ilang buwan kay Mateo, ngunit taglay na niya ang lakas ng isang mataas na ranggong alchemy apprentice. Kaya niyang gumala ng may pagmamalaki sa parehong pangkat ng edad. Malamang na hindi mababa ang mga nagawa niya sa hinaharap kaysa sa kanyang ama. Humph! Rosie, Sandra, ipapakita ko sa iyo kung gaano kahenyo ang isang tunay na alchemy daw. Isa lamang payaso ang Mateo na iyon. Sa araw na aakyat ako sa entablado ng Alchemy Master, kailangan ko pa bang matakot na ikaw, Sandra, ay hindi maantig? Naisip ni Ivan sa sarili. Nag-ipon siya ng sapat na lakas para makapagpakita ng magandang performance sa harap ni Sandra, para lang may iba ang tingin nito sa kanya. Hindi masabi ang emosyong naramdaman ni Ivan habang pinapanood sina Sandra at Mateo na nagtitigan. Pagpasok sa bodega ng mga halamang gamot, mabilis na pumili si Ivan ng kanyang mga halamang gamot. Lumabas lang doon ang ibang mga estudyante matapos siyang lumabas 30 minuto ang nakalipas. Mula rito, kung sino man ang nakahihigit ay agad na maaaring husgahan.
May balak si Ivan na magpasikat. Halos natapos agad ang mga huling yugto. Lalo na pagkatapos niyang simulan ang pagpino, ang kanyang pamamaraan ay humanga sa lahat, na nag-iwan sa kanila na labis na nabigla. Matandang araw, mukhang nakapag-aral ng mabuti si Kuya Juan. Nadaig pa niya ang dalawa nating apprentice. Si Jensen ay isang veteranong alchemy grandmaster, kaya naman tama ang kanyang paghatol. Habang pinapanood niya ang kahusayan ni Ivan, alam niyang mas malakas si Ivan kaysa kina Shu Feng-er at Sun Qian. Tama. Talagang may angking galing ang punk na si Dominic. Nitong mga nakaraang taon, tuluyan niyang napigilan si Henry. Sino ang mag-aakala na ang anak na inalagaan niya ay ganito rin kahanga-hanga? Sa ganitong bilis, malamang na malampasan ni Ivan ang kanyang ama. Si Jaime ay palaging isang taong hindi masyadong nagsasalita. Ang pagbibigay ng ganitong pagsusuri ay nagpapakita na nabihag na siya ng pagganap ni Ivan. Oo nga. Sa tingin ko, ang flowing cloud scattering hands ni Ivan ay 70% na ng kay Dominic. Ang kulang na lang ay karanasan at cultivation realm. Sa hinaharap, tiyak na gagawa ng magagandang bagay ang batang ito. Humph! Hindi tulad ng anak ni Henry. Sinusubukang maghanap ng kasikatan sa pamamagitan ng palusot. Nakakatawa. Nagbigay si Jensen ng napakataas na pagpapahalaga kay Ivan, habang kasabay nito ay nagbigay din siya ng napapanahong paghamak kay Mateo. Malinaw na labis siyang nadismaya sa gulo na ginagawa ni Mateo ngayon. Bawat alchemist ay may kanya-kanyang natatanging teknik sa pagpipino. At ang flowing cloud scattering hands ang eksaktong teknik na kinagigiliwan ni Dominic. Hindi sinasadyang itago ni na Jensen at Jaime ang kanilang pag-uusap, kaya natural lamang na nakarating ito sa pandinig ni na Sandra at Mateo. Kalmado at relax lang si Mateo, at hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon. Sa halip, si Sandra ang may maangas na mukha. Muling ginamit niya ang boses at sinabing, "Hoy, paano ka nakakakalma kung ganyan nila pinupuri ang kalaban mo?" Dahil naranasan ang unang pagkabigla, tanging abnormal lang ang nagamit ni Sandra para ipaliwanag ang naunang pagganap ni Mateo. Pero sa kaibuturan niya, bahagya ng inasahan ni Sandra ang magiging pagganap ni Mateo mamaya. Siguro naman kaya niya talaga gawin yun. Nang marinig ang boses ni Sandra, nanatiling walang emosyon si Mateo habang sumasagot, "Kalaban." Hindi ko siya kailanman itinuring na kalaban. Kung nangyari ito noon, tiyak na mapapaungol si Sandra sa mga salitang ito. Pero ngayon, naramdaman ni Sandra na maaaring ganito talaga ang iniisip ni Mateo sa kanyang puso. Kailangang malaman ng isa na noong nagawa ni Shu Feng-er ang maliit na pagkakamaling iyon, kahit ang dalawang alchemy grandmaster na naroon at ang kanyang tiyahin ay hindi ito nakita. Kung hindi, hindi nila kakailanganing magsagawa ng kompetisyong ito. Gayunpaman, matagal na itong nakita ni Mateo. At sa proseso ng pagpipino ni na Shu Feng-er at Sun Qian, natukoy na ni Mateo ang uri ng kanilang mga tabletang panggamot. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Naniniwala si Sandra na kahit hindi makapasa si Mateo sa pagsusulit ng Alchemy Master, ang kanyang mga abot tanaw ay hindi maihahambing sa dalawang Alchemy Grandmaster. Maaari kayang ang theoretical na pamantayan ni Mateo ay kapantay na ng isang Alchemy King. Isang 15 taong gulang na binata may pamantayan ng isang hari ng alchemy. Natakot si Sandra sa sarili niyang naisip. "Sok! Ang galing mo talagang umarte." Kahit nasang-ayon na siya sa mga sinabi ni Mateo sa kanyang puso, nanatili pa ring mapanghamak si Sandra sa panlabas na anyo. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay nakakainis na si Mateo. Marahil ang dahilan ay dahil lagi siyang hinahabol mula pagkabata. Wala pang lalaking naging ganito kaliit ang tingin sa kanya noon. Nang makitang walang reaksyon si Mateo, muling nagtanong si Sandra, "Hoy, Mateo. Sabi mo hindi ako makakapasa sa pagsusulit ngayon. Totoo ba yan?" "Syempre naman, totoo yan. Hindi kita gaanong kilala para magbiro," casual na sagot ni Mateo. "Hoy! Bakit ka ganyan magsalita?" Nagalit na naman si Sandra. "Malapit na ba ako sayo?" Sumulyap si Mateo kay Sandra at nagtanong. Iyon. Naalala ni Sandra na pangalawang pagkikita pa lang nila ito. Hindi talaga nila maituturing na magkasundo na sila. Hindi lang tayo malapit, kundi itinuturing din tayong magkaaway, di ba?
Namula ang mukha ni Sandra. Alam niyang may hinanakit pa rin si Mateo sa espadang iyon. Mateo, lalaki ka ba o hindi? Bakit mo pa pinag-iisipan ang maliit na bagay na yan? Maliit na bagay. Muntik na akong patayin ng espada mo. Gaano ba kalaki ang galit sa pagitan natin? Galit na singgal ni Mateo. Alam ni Sandra na siya ang mali, kaya't nanatiling tahimik siya sa galit. 62. Sige. Mali ako, ha? Huwag mong sabihin na ang isang matandang tulad mo ay wala man lang ganitong kabaitan at balak pang alalahin ang sama ng loob na ito habang buhay. Matapos ang ilang sandaling pagtahimik, sa wakas ay hindi na napigilan ni Sandra ang kalungkutan at ibinuka ang kanyang bibig. Hindi lang talaga sinsero ang kanyang paghingi ng tawad. Hindi naman sa nagkikimkim ako ng sama ng loob. Natatakot lang ako na baka aksidente kitang masaktan, mahal na ginang. Kung gayon, wala na itong munting buhay ko. Kaya sa tingin ko ay mas makabubuti para sa atin na maglayo. Medyo takot pa rin talaga si Mateo kay Sandra. Masyadong matigas ang ulo ng babaeng ito. Sino ang mag-aakala na balang araw ay hindi siya magiging masaya at sasaksakin niya ulit ito gamit ang kanyang espada? Wala nang lakas ng loob si Mateo na umiwas muli. Maaari niyang baliwalain ang mga eksperto ng Alchemy Roll of Honor, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang mga eksperto sa Martial Roll of Honor. Si Sandra ay nasa 3 ranggo sa Martial Roll. Kung talagang babalik siya dala ang kanyang espada balang araw, maaaring matapos na ang buhay ni Mateo. Galit na galit si Sandra kay Mateo kaya't nagngalit ang kanyang mga ngipin. Wala pang sino man ang nakapagsabi ng ganoon sa kanya noon. Hanggat sila ay mga lalaki, anuman ang kanilang mataas o mababang katayuan, mahirap o mayaman, sino sa kanila ang hindi gagawin ang lahat para mapalapit sa kanya. Pero ibang-iba itong si Mateo. Hindi na siya makapaghintay na magtago mula rito. Lumaki si Sandra sa isang bahay pukyutan, at medyo maingat pa rin sa mga pakikisalamuhan ng mga lalaki. Noong nakaraan, may isang lalaking nagkukunwaring mahiwaga at sadyang lumalayo para subukang makuha ang atensyon ng babae. Gayunpaman, ramdam niya na talagang nakakainis siya kay Mateo at ayaw siyang mapalapit sa kanya. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding pagkatalo. Humph! Gawin mo ang gusto mo. Pero kailangan mo munang sabihin sa akin kung bakit hindi ako makapasa sa pagsusulit. Ang totoo, ito ang pinakagusto malaman ni Sandra. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Umikot ang tingin ni Mateo. Hindi pa siya nakakita ng taong humihingi ng payo ng ganito. Her. Kung hindi mo sasabihin, gagawin ko. Tinignan ni Sandra si Mateo nang may pagbabante at itinapat ang kamay nito sa leeg niya, dahilan para makaramdam si Mateo ng lamig sa leeg nito. Nakaramdam ng pagkainis si Mateo. Kahit na isa siyang reinkarnasyon ng Alchemy Emperor, ang pagkakatawang tao ng isang Divine King, ngunit ngayon ay isa lamang siyang maliit na baguhan sa 4th level Essence Tree Realm. Walang duda, ang hakbang na ito mula kay Sandra ang pinakasimple, mas direkta, at pinakaepektibo. Alam ni Mateo na kapag nawala na sa sarili ang suwail na dalagang ito, magwawala na lang siya ng husto. Kung talagang magalit siya, baka saksakin niya ulit ito. Balak pa rin niyang panatilihin ang kapaki-pakinabang na katawang ito upang makapaghiganti at ayaw niyang mamatay ng may pag-aalinlangan. Sige. Panalo ka. Walang magawang sigaw ni Mateo. Ito ang unang pagkakataon na gumanti si Sandra kay Mateo. Pakiramdam niya ay naalis na sa kanya ang lahat ng pag-aalala at nagpakita ng isang mapanghamong ngiti. Gaya ng inaasahan, naging maayos ang naging resulta ng hakbang na ito. Walang magawang naipahayag ni Mateo ang kanyang boses, ang batas ba ng cultivation na iyong sinasanay ay may matinding yang at panlalaki? Paano mo nalaman yan? Gulat na tanong ni Sandra. Tulad ng inaasahan. Isang babaeng nagsasanay ng matinding yang at panlalaking batas sa paglilinang. Napakatanga. Puno ng paghamak si Mateo. Hoy! Wala bang magandang lumalabas sa bibig mo? Depende yan sa kung sino ang kausap ko. Para sa isang hanggal na tulad mo, bibiguin kita kung hindi kita pag-alitan. Likas na mahinahong yin ang mga babae, na sa simula ay salungat na sa matinding yang at mga batas ng panlalaking paglilinang. Pero, pinili mo pa rin ang matinding yang na batas ng paglilinang.
Kung hindi ito hanggal, ano pa nga ba? Ano naman? Gusto mo bang sabihin na ikaw pa rin ang nangungunang tatlo sa Martial Roll of Honor? Walang awang pinutol ni Mateo ang pagyayabang ni Sandra at ngumiti ng malamig habang patuloy na sinasabi, sa kasalukuyan, maaari ka pa ring makipagkompetensya kay Senior Apprentice Brother Long at sa iba pa dahil ang iyong batas sa paglilinang ay napakataas na antas, at hindi dahil sa iyong larangan ng paglilinang. Maghintay ka lang at tingnan ang pagkakaiba sa pagitan mo, Senior Apprentice Brother Long, at ng iba pa pagkatapos ng 10 taon. Ang ibang tao ay nagpapaunlad ng kanilang mga kalakasan at iniiwasan ang kanilang mga kahinaan. Ngunit ikaw ay nagpapaunlad ng iyong mga kahinaan at iniiwasan ang iyong mga kalakasan. Hindi ba't masasabi mong isa kang hanggal? Hoy! Naniniwala ka bang papatayin kita kapag pinagalitan mo ulit akong gago? Hanggal. Tanggal. Tanggal. Kailangang sabihin ang mahahagang bagay ng 3 beses. Patayin mo ako kung ganoon. Kung papatayin mo ako, makakalimutan mo na ang pagtawid sa Spirit Condensation Realm habang buhay. Nawala rin ang galit ni Mateo at malamig na gumanti. Magiging kakaiba kung maniniwala ako sa'yo. Kahit na hindi angkop ang cultivation law na sinasanay ko, ano ang kinalaman nito sa pagpasa sa alchemist test? Nang sumiklab ang galit ni Mateo, umatras na lang si Sandra. Ang mundong ito ay walang iba kundi yin at yang. Ang isang banal na kaluluwa na may katangiang yin ay nangangailangan ng sustansya mula sa nagyayelong yin chi. Gayunpaman, nililinang mo ang matinding batas ng yang. Kaya ang iyong katawan ay naglalabas ng lahat ng panlalaking yang chi. Pinipigilan ng panlalaking yang chi ang paglago ng iyong lakas ng kaluluwa. Kahit na kumain ka ng mga soul nourishing pills tulad ng beans, ang paglago ng iyong lakas ng kaluluwa ay magiging napakaliit. Galit na galit si Sandra noong una, pero pagkatapos sabihin iyon ni Mateo, naisip niya ito. Nagpatuloy si Mateo sa pagpapaliwanag, sa ngayon, ang lakas ng iyong kaluluwa ay halos hindi umabot sa antas ng isang mababang ranggo na alchemy master, ngunit ang antas ng tagumpay ng pagpipino ay napakababa, kaya napakahirap pumasa sa pagsusulit. Kung magpapatuloy ka sa paglilinang ng ganito, ang yang chi sa iyong katawan ay mas maiipon, at ang pagsugpo sa iyong banal na kaluluwa ay magiging mas halata. Pagkatapos ay maaari mong kalimutan ang pagsulong at pagiging isang alchemy master habang buhay. Tinatakot mo lang ako. Sa tingin mo ba ay madedaya mo ako sa ilang salita lang? Kahit na naniniwala na siya sa halos lahat ng ito sa kanyang puso, nanatiling matigas ang ulo ni Sandra. Ganoon ba? Kung hindi ako nagkakamali, ang cultivation mo ba ay lalong bumabagal ngayon? Araw-araw ba sa tanghali, hindi ka ba komportable sa buong katawan mo, ang init ng dantian mo, at ang pamamaga ng sentido mo? Kung sa tingin mo ay tinatakot lang kita, ituring mo na lang na parang wala akong sinabi. Ang casual na mga salita ni Mateo ay nagparamdam kay Sandra ng matinding lamig. Tama ang sinabi ni Mateo. Dati, mas mabilis ang kanyang cultivation kaysa sa mga nasa parehong pangkat ng edad. Ngunit simula nang makarating sa Spirit Condensation Realm, biglang bumaba ang kanyang cultivation speed. Ngayon, wala pa ito sa 2/3 ng orihinal na bilis. Araw-araw sa tanghali, palaging hindi komportable ang buong katawan ni Sandra. Ang mga sintomas ay eksaktong kapareho ng inilarawan ni Mateo. Maaari kayang totoo nga ang inilarawan ni Mateo. Mali ba ang napili niyang batas sa paglilinang? Masyado kang walang kwenta. Nawala ng malay si Sandra. Ngunit ang kanyang pagmamalaki na naroon simula pa noong una ay naging dahilan upang hindi niya aminin ang kanyang pagkakamali. Sa totoo lang, hindi naman ito permanente. Kahit papaano, may paraan para makapasa ka sa pagsusulit ngayon. Anong paraan? Nang lumabas ang mga salita sa bibig niya, pinagsisihan ito ni Sandra. Hindi ba't katumbas ito ang pag-amin na nakumbinsi na siya ni Mateo? Kapag nagpipino ka mamaya, supulan ang enerhiya ng iyong asensya hanggang sa first level spirit condensation realm, at kasabay nito ay kumain ng soul nourishing pill. Dapat ay kaya mo ng pinino ang isang tier 2 medicinal pill. Pero huwag mong pilitin ang iyong sarili. Pinino mo lang ang ilan sa mga mas madaling medicinal pills. Hindi na pinoproblema ni Mateo ang mga detalye.
Naniniwala siyang magugulo ang dalagang ito ng ilang panahon pagkatapos ng usapang ito at wala ng oras o lakas para makipagkompetensya sa kanya. Kaya sinabi na lang niya ng direkta sa kanya ang paraan. Talaga bang gagana yan? Nasabi ko na sa iyo ang paraan. Nasa iyo kung maniniwala ka o hindi, walang pakialam na sagot ni Mateo. Samantala, lumabas si Ivan ng Peel Refinement Room ng may pagmamalaki. Kahanga-hanga ang ipinakita ni Ivan ngayon, at nalampasan niya ang karaniwan niyang pamantayan kapag kinukumpleto ang Peel Refinement. Hahaha. Tunay ngang nalampasan ng kagalang-galang na pamangkin ang iyong hinalinhan. Nakikita ko na ang iyong kasanayan sa alchemy ay mayroon ng kaunting alindog ng iyong ama. Ang medicinal peel na pino sa pagkakataong ito ay marahil isang mataas na uri ng medicinal peel. Dalhin mo agad ito rito para makita ng matandang ito. Tumawa ng malakas si Jensen. Sa kasalukuyan, ipinakita na ng isang tagasuri ang medicinal peel. Yumuko sina Ivan kina Jensen at Jaime habang magalang na sinasabi, "Maraming salamat sa papuri, Chairman Wang." Ang pinagbuti ng junior na ito sa pagkakataong ito ay ang omen-breaking peel. At sa kabutihang palad, nakapasa ako. Kahit na mahinhin ang kanyang mga salita, hindi maitago ang kaiabangan sa pagitan ng kanyang mga noo kahit anong mangyari. Gayunpaman, sa pananaw ng ibang tao, may angas si Ivan para maging arrogant. Ininom ni Jensen ang gamot para tingnan, at hindi sinasadyang nagbago ang kanyang mukha. 63. Ito ay isa talagang mala superior grade na omen-breaking peel. Gulat na bulalas ni Jensen. Oh, tingnan ko nga. Totoo. Kahit na ang omen-breaking peel ay kapareho ng rango ng profound clarity peel at ng fierce tiger peel, mas mataas ang kahirapan ng pagpipino. Tunay na kahanga-hanga ang kagalang-galang na pamangkin na si Juan na kayang pinuhin ang isang quasi-superior grade. Tiningnan ni Jaime ang tableta, at hindi maikakailang isa itong quasi-superior grade na omen-breaking peel. Nang makita ang pagkamangha sa mga mukha ni na Jensen at Jaime, biglang nakaramdam si Ivan ng pagmamalaki. Maswerte ang pamangkin na ito. Hindi ko inaasahan na kaya ko palang magpino ng isang mala superior grade na tableta ngayon. Mahinhin ang mga salita ni Ivan, ngunit hindi maitago ang ngiti sa kanyang mukha kahit anong mangyari. Nagbago rin ang kanyang paraan ng pagtawag mula sa Junior, patungong little nephew. Tumingin si Jensen kay Ivan ng may pag-iisip at bumaantong hininga. Masyadong mapagpakumbaba ang kagalang-galang na pamangkin. Malamang na ang iyong kasanayan sa alchemy ang nangunguna sa mga nakababatang henerasyon sa estado ng Novaria. Kung hindi dahil sa katotohanang ikaw ang anak ni Kuya Juan, gusto ka pang tanggapin ng matandang ito bilang isang disipulo. Nanginginig sa tuwa ang puso ni Ivan. Talagang malaking tulong ang pagkilala mula sa pangalawang tagapangulo ng Alchemist Association. Ang Alchemist Association ay palaging isang transcendent na pag-iral na hindi maaaring kontrolin ng anumang impluwensya. Ito ay para lamang sa pagnanais ng lahat na magkaroon ng mabuting relasyon sa kanila. Kung tatanggapin siya bilang disipulo ni Jensen, ang pamilya Juan ay makakahanap na sana ng isang makapangyarihang taga-suporta mula ngayon. Totoo ngang kahanga-hanga si Dominic. Ngunit sa huli, isa lamang siyang negosyante, isang walang ugat na damo. Bagamat napakalaki ng Black Star Manor, napakaraming restriction ang nahaharap dito sa loob ng kabisera. Kung mapalaki nila ang malaking punong ito na tinatawag na Alchemist Association, hindi ba't magiging madali lang ang pagsira sa Fragrant Medicine Pavilion? Sa pag-iisip nito, hindi na nag-atubili si Ivan. Yumuko kay Jensen at sinabing, "Madalas banggitin ng aking ama ang dalawang Lord Chairman sa bahay at puno ng paghanga sa parehong Lord. Kung alam lang ng aking ama na maaari kong kilalanin ang Lord Chairman bilang aking Panginoon, matutuwa siya ng husto." Napatawa si Jensen at sinabing, "Pero sayang naman. Tinanggap ko na si Feng Er bilang huling disipulo ko. Isa pa, miyembro ka ng akademya. Hindi ko maginhawa para sa iyo na kilalanin ang ibang mga guro. Gayunpaman, walang masama sa pagtanggap sa iyo bilang isang disipulo sa pangalan. Payag ka ba?" Labis na ikinadismaya ni Ivan ang unang kalahati ng pangungusap, ngunit labis siyang natuwa sa ikalawang kalahati. Ang plano ni Jensen ay talagang isinasaalang-alang ang pagtanggap sa kanya bilang kanyang disipulo. Ang isang miyembro ng Central Academy ay katumbas ng isang miyembro ng Tranquil Cloud Sect.
Natural na hindi naaangkop ang pagkilala sa ibang mga master, ngunit ang isang disipulo na nasa pangalan lamang ay hindi magiging issue. Yumoko si Ivan. Nagbibigay galang ang disipulo na si Ivan sa guro. Hinaplos ni Jensen ang kanyang balbas habang nakangiti at mahinahong tinanggap ito. Mabuti, mabuti. Ikaw at ako ay guro at disipulo lamang sa pangalan, kaya hindi mo kailangang tumayo sa isang seremonya. Bumangon ka na. Mas mabuting huwag nating ipagpaliban ang mga pagsusulit ng ibang tao. Pag-uusapan natin ang bagay na ito pagkatapos ng pagsusulit. Kahit sino ay masasabing labis na nasisiyahan si Jensen sa disipulong ito na nagpapakilala lamang sa kanya. Sa halip, kumunat ang noo ni Rosie na nasa gilid. Hindi naman sa hindi siya natuwa na kinikilala ni Ivan ang isang master. Sa totoo lang, maraming estudyanteng ganoon sa Central Academy. Gayunpaman, masyadong sensitibo ang pinagmulan ni Ivan. Bilang miyembro ng pamilyang imperial, natural lamang na may kakaibang sensitibidad si Rosie sa pagkilala ni Ivan sa isang Panginoon. Matagal nang nagsasabuatan ang pamilyang Wan at ang pamilyang Su. Pinangungunahan nila ang mahigit kalahati ng negosyo ng mga gamot at halamang gamot sa estado ng Novaria. Tila nag-aalala ang pamilyang imperial tungkol dito, kaya palihim nilang sinangayunan ang pag-angat ng pamilyang Crosswell. Juan or Wagner. Su or Sullivan. Pero ngayong nadala na si Ivan ni Jensen, ibig sabihin nito ay nakipag-ugnayan na ang pamilya Wan sa Alchemist Association. Mas malaki pa ang impluwensya ng Alchemist Association kaysa sa Tranquil Cloud Sect. Ang kanilang mga sangay ay sumasaklaw sa bawat sulok ng kontinente. Masasabing hanggat may mga taong naninirahan sa isang lugar, magkakaroon ng Alchemist Association. Para sa pamilyang imperial, kailangan nilang maging mapagmatsyag ngayong kasabwat na ng pamilyang Wan ang higanteng ito. Nagsisimula na ang pagsusulit para sa Alchemy Master. Mga kalahok, pumasok kayo sa bodega ng mga herbal, sigaw ng taga-suri. Akmang kikilos na sana si Mateo nang maglakad si Ivan sa harap niya nang nakangiti. Mateo, ipinapayo ko sa iyo na huwag kang lumabas at ipahiya ang iyong sarili. Si Master ay isang respetadong tao na ayaw makipagtalo sa isang junior na katulad mo, kaya dapat ay mayroon kang mabuting asal. Hindi ka pa nakikipag-ugnayan sa alchemy mula pagkabata. Kung magkamali ka mamaya, hindi ka lang mawawalan ng mukha, maging si Teacher Feng at ang mga tao ng Central Academy ay lubos na mapapahiya. Ano? Hindi niya alam ang alchemy. Nang marinig iyon ni Jensen, agad siyang nagwala. Guro, maituturing akong lumaki kasama si Mateo, pero hindi ko alam na marunong pala siya ng alchemy. Hindi ko alam kung paano siya nakalusot, natatakot ako na baka masiraan tayo ng bait dahil sa kanya. Kaya nga ako nagsalita, kunwaring naaawa si Ivan habang nagpapaliwanag. Mateo, hinahamon mo ba ang pasensya ng matandang ito? Single ni Jensen. Hindi pinansin ni Mateo si Jensen at sa halip ay tumingin kay Ivan, nakangiti habang sinasabing, basahin mo ang mga labi ko. Ano? Sandali na natigilan si Ivan at hindi agad nakapag-react. Diet. Hindi, umimik si Mateo ngunit labis na sinabi ang mga salitang iyon. Kahit walang narinig ang mga manunood, kahit ang isang hanggal ay nakikita ang sinasabi ni Mateo. Dahil lang dito, medyo naging kakaiba ang dating tensyonadong kapaligiran. Pilit na pinipigilan ng lahat ang kanilang tawa. Mateo, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Huwag kang maging walang utang na loob. Galit na sigaw ni Ivan. Talagang nagtataka ako sa katangahan mo. Sino ba sa kabisera at sa Central Academy ang hindi nakakaalam na magkaaway tayo simula bata pa tayo? Ngayon, sinasabi mo na ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko. Sa tingin mo ba lahat ng tao ay kasing tanga mo? Bamantong hininga si Mateo nang walang magawa.
Hindi inaasahan ni Ivan na mawawala ng magandang asal si Mateo kapag kasama niya ito. Dahil sa sinabi niya, nagulat ang lahat sa kanyang katangahan. Huwag mong ibahin ang usapan, Mateo. Sa ngayon, ang tinutukoy ko ay kung marunong ka ba sa alchemy o hindi. Sinasayang mo lang ang mahalagang oras ng dalawang chairman. Hindi nawala sa galit si Ivan at nagawa pang gumanti. Umiling si Mateo at bumaantong hininga. Pasensya na, nainsulto ko ang salitang tanga, ngayon lang. Faff! Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ng mga manunood ang kanilang tawa. Lalo na si Sandra, na labis na napahagalpak sa tawa. Namula ang mukha ni Ivan habang umuungal, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan, Mateo. Sige. Isang taong hindi naman talaga tanga na katulad mo ang hindi susuko hanggat hindi ko nililinaw. Sabi mo lumaki ka kasama ko at hindi mo alam na marunong ako ng alchemy. Huwag mong sabihin na sinusubaybayan mo ako 24 na oras sa isang araw. Sinusundan mo ba ako kapag kumakain, natutulog, at nasa banyo ako? O dapat ba akong mag-report sa iyo kapag nag-aaral ako ng alchemy? Oo, mayroon kang alchemy grandmaster bilang isang ama. Pero mayroon din akong alchemy grandmaster bilang isang ama. Bakit mo kailangang malaman ng alchemy, pero hindi ako marunong? Hinikayat mo pa ang dalawang chairman na maging upahan mong mga tulisan para patayin ako. Napakasama ng intensyon mo. Nako! Ang sama ko. Hindi ko sinasadyang nabunyag ang tunay mong layunin. Pasensya na. Pagkatapos, yumuko pa si Mateo kay Ivan ng may pangungutya, dahilan para muling humagalpak ng tawa ang mga manunood. Sa sinabi ni Mateo, parang may nahulog na dilaw na lupa sa pantalon ni Ivan. Kahit hindi ito tae, naging tae pa rin ito. Lumingon si Ivan kay Jensen. Gaya ng inaasahan, naging matamlay ang mukha niya. Nagmamadaling nagpaliwanag si Ivan, guro, huwag mong pakinggang kalokohan niya. Walang ganyanan. Sinusubukan niyang ilipat ang sisi sa akin. Bakit ko naman gagamitin si Master? Alam man niya ang alchemy o hindi, magiging malinaw ito kapag pumasok na siya sa refining room. Sandali, hindi matukoy ni Jensen kung totoo o mali ang sinabi ni Mateo, kaya sinabi niya, sige. Hahayaan kitang subukan. 64. Sige. Gusto kong makita kung anong klaseng tier 2 medicinal pill ang kaya mong i-refine. Sa oras na iyon, mas mabuting huwag kang magdala ng tambak ng herbal drugs para magsilbing pansamantalang pahinga. Gustong ipahiya ni Ivan si Mateo, pero hindi niya inaasahang isusugal niya ang sarili niya. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na kayang pinuhin ni Mateo ang kahit anong medicinal pill. Kahit na alam niya talaga ang alchemy, imposibleng pinuhin niya ang isang tier 2 medicinal pill. Hanggat hindi kayang pinuhin ni Mateo ang isang tier 2 medicinal pill, magiging maayos ang lahat. Sa oras na iyon, makakalabas kaya si Mateo ng buo sa mga pintuan ng Alchemist Association habang pinapaypayan niya ang apoy sa tabi. Mas mabuting alalahanin mo muna ang sarili mong katalinuhan. Huwag mong alalahanin ang mga bagay-bagay ko. Pagkatapos ng mga salitang iyon, hindi pinansin ni Mateo si Ivan at tumungo sa bodega ng mga herbal. Nang madaanan niya si Rosie, bigla siyang ngumiti at sinabing, sandali lang, manood ka ng mabuti at huwag kumurap. Kumunat ang noo ni Rosie habang nagtatakang nakatingin kay Mateo. Ngunit nakapasok na si Mateo sa bodega ng mga herbal. Hindi kaya gagamitin niya ang yin-yang separation flow technique. Kaya niya ako pinakiusapan na makinig. Alam na alam niya talaga ang yin-yang separation flow technique. Noong una, inakala ni Rosie na mayroong isang makapangyarihang dalubhasa sa alkemiya sa likod ni Mateo. Kaya naman nagtataglay si Mateo ng napakalalim na kaalaman sa teorya. Gayunpaman, ang yin-yang separation flow technique ay nangangailangan ng matinding pagsasanay upang matutunan. Imposible ito kung wala ang 2 hanggang 3 taon. Kung tungkol naman sa ganap na pagkadalubhasa nito, mas matagal pa ang oras na kinakailangan. Kahit 5 taon ay maituturing na maikli. Pero si Mateo ay 15 taong gulang pa lamang. Maaari kayang nagsimula siyang matuto noong siya ay 10 taong gulang. Pero malamang na hindi pa nga natutungtong si Mateo sa landas ng pakikipaglaban noon. Saan kaya siya magkakaroon ng suporta ng enerhiya ng esensya?
Matagal na nag-isip, hindi pa rin maintindihan ni Rosie, kaya hinayaan na lang niya ito. Nang dumating si Rosie, napagtanto niya na hindi tama ang atmosfera. Lahat ay nakatitig ng diretso sa maliwanag na kurtina na may kakaibang mga mata. Anong ginagawa ni Mateo? Pumipili ba siya ng mga halamang gamot ng walang pakundangan para mapainom niya ito mamaya? Pinagmasdan ni Ivan ang ilaw sa screen ng may malamig na ngiti. Sabi ko nga wala siyang alam, di ba? Tingnan mo na lang. Hindi man lang siya tumitingin at basta na lang kumukuha ng mga halamang gamot ng walang pinipili. Sino ba ang pipili ng mga halamang gamot na ganyan? Tama. Hindi ba't pinagtatawanan tayo nito? Halos pare-pareho ang hitsura ng maraming halamang gamot sa bodega ng mga halamang gamot. Imposibleng malaman ang pagkakaiba nang hindi ito sinusuri ng mabuti. Masyado siyang casual. Sa kanilang upuan, hindi masyadong maganda ang itsura ng mga mukha ni na Jensen at Jaime. Malinaw na alam nila na maraming halamang gamot sa loob ng bodega ng mga halamang gamot na nilalayong lituhin ang publiko. Ito ay upang subukan ang biswal na pagpapasya ng alchemist. Gayunpaman, masyadong baguhan ang pagganap ni Mateo, na nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na niloloko sila. Sa pagtingin sa pagganap ni Mateo, palihim na mas lalong natitiyak ni Ivan na hindi alam ni Mateo ang alchemy. Habang pinagmamasdan ang mga mukha ng dalawang pinuno, nakaramdam siya ng tuwa. Yuan, dahil ikaw mismo ay naghahanap ng kamatayan, hindi mo ako masisisi. Ngayon, kahit na pumunta rito si Henry, hindi ka rin niya mailigtas. Malamig na tumawa si Ivan sa kanyang puso. Binibining Fang, ayaw magsalita ng matandang ito nang wala sa oras, pero alam ba talaga niya ang alchemy? Hindi napigilan ni Jensen ang magtanong. Tanging si Rosie lamang ang nakakaalam ng kakayahan ni Mateo sa lugar na ito, kaya hindi niya ito nakitang kakaiba. Lord Chairman, sana'y matyaga kayong tumingin. Dahil nagsimula na ang pagsusulit, hayaan na lang ninyong matapos si Mateo. Kung talagang nabutas niya ang kahit anong basket, ako, si Rosie, ang babalikat nito. Bagamat magalang na nagsalita si Rosie, matatag pa rin ang kanyang pagtatanggol kay Mateo. May kaunting pagkakaintindi si Jensen kay Rosie at alam niyang mahinhin itong tao noon pa man. Hindi niya maintindihan kung bakit sinasamahan nito ang isang nakababata para magliwaliw ngayon. Malapit na ang kakayahan ni Miss Feng sa isang mataas na ranggong alchemy master. Hindi mo ba mapag-iba ang isang baguhan at isang eksperto? Hanggat pinapanood mo si Mateo na pumipili ng kanyang mga halamang gamot, masasabi mong isa siyang ganap na ordinaryong tao. Kailangan pa bang ipagpatuloy ni Miss Feng ang kanyang kalokohan? Kumunat ang noo ni Jensen habang sinasabi ito. Espesyal ang pagkakakilanlan ni Rosie. Sa hinaharap, posible siyang maging isa pang alchemy grandmaster sa pamilyang imperial. Bagamat hindi natatakot ang Alchemist Association sa pamilyang imperial, ang estadong ito ng Qin ay sa huli ay teritoryo ng pamilyang imperial. Maliban na lang kung wala silang ibang alternatibo, natural lamang na hindi mawawala ng kagandahang asal ang magkabilang panig. Kaya naman, patuloy na nagtiis si Jensen nang kausapin si Rosie. Pero ngumiti lang si Rosie at sinabing, nasa akin pa rin ang mga salitang iyon. Bakit hindi mo na lang panooring matapos ito ni Chairman Wang ng matyaga? Marahil ay hindi ka nito bibiguin. Minsan, ang nakikita mo mismo ay maaaring hindi totoo. Nang makitang matatag si Rosie, hindi rin siya nasiyahan. Gusto niyang makita kung ano ang magagawa ni Mateo. Dahil nilinaw na niya na kung talagang maglalakas loob si Mateo na guluhin ang Alchemist Association, kahit pabugbugin siya hanggang mamatay, wala nang masasabi si Rosie. Tingnan ninyo, mga pare. Nakalabas na si Mateo. Hindi ba't napakabilis nito? Hindi ba't isa siyang ganap na amateur? Tama. Lumabas siya pagkatapos maglakad ng isang ikot papasok. Tingnan ninyo. Napakakaunti ng dala niyang mga halamang gamot. Malamang, sapat lang ang dami para sa isang pinino. Iniisip ba niya na wala ng pag-asa at kumikilos ng pabaya? O masyado ba siyang may tiwala sa sarili? Kalokohan. Siyempre, iniisip niya na wala ng pag-asa at kumikilos siya ng pabaya. Kahit ang isang alchemy grandmaster ay hindi mangangahas na garantyahan na kaya niyang pinuhin ang isang tier 2 medicinal pill sa bawat pagkakataon.
Huwag mong sabihin sa akin na si Mateo ay napakakakilakilabot na ang kanyang alchemy success rate ay 100%. Ang mga ginawa ni Mateo ay umani ng sunod-sunod na masasakit na salita. Ngunit hindi niya ito marinig. Siyempre, kahit marinig niya ito, ituturing niya itong parang utot. Pagpasok sa pill refinement room, casual na inihagis ni Mateo ang mga herbs sa workstation at hinati ang mga herbs ng pantay sa 2 set bago agad na sinimulan ang pagpipino ng medicinal essence. Kahit ang proseso ng paghahanda ng mga herbs ay hindi na kinailangan. Wala pang 30 minuto ang lumipas mula sa pagpili ng mga halamang gamot hanggang ngayon. Ang kanyang mga kilos ay nagdulot ng isa na namang malaking kaguluhan. Sa bulwagan, kahit na ang mga estudyante at alchemist mula sa Alchemist Association ay nagpalitan ng tingin. Nandito ba si Mateo para magbiro? Kahit isang set lang ng sangkap ang inihanda niya para lang sa pag-ayos, kailangan pa bang iwasan ang pagtimbang at paghahanda ng mga halamang gamot? Paano siya nakakasiguro sa dami ng bawat halamang gamot? Tiningnan siya ng isa pang tao na parang tanga. May pag-asa ka pa rin na makakapagpino si Mateo ng medicinal pill kahit ngayon. Isa itong baguhan na walang alam. Nandito lang siya para tumawa. Tingnan ninyo, mga pare. Ang mga sangkap na pinili niya ay sapat lamang para sa isang serving, ngunit hinati niya ang mga halamang gamot sa 2 bahagi. Ang kalahati ng dami ay hindi sapat para sa isang tabletang panggamot. Hehe. Ang tapang talaga nitong si Mateo. Ang lakas pa ng loob niyang guluhin ang 2 chairman. Sinusubukan ba niya ang kamatayan? Malamig na ngumiti si Ivan at sinabing, nasabi ko na nga ba na puro salita lang siya. Hindi ko akalain na talagang pinagtatawanan niya ang lahat. Gusto kong makita kung paano niya tatapusin ang sitwasyon mamaya. Kasunod nito, tumingin si Ivan kay Jensen para tingnan kung anong klaseng ekspresyon ang mayroon siya. Gayunpaman, hindi nakita ni Ivan ang inaabangan niyang ekspresyon sa mukha ni Jensen. Baka sa mukha ni Jensen ang hinala. Matandang araw, sa tingin mo ba ay gagamitin ng lalaking ito na si Mateo ang yin-yang separation flow technique? Halos kapareho ng ekspresyon ni Jaime ang ekspresyon ni Jensen. Sa teorya, ang paghahati ng mga sangkap ng pantay sa 2 bahagi ang siyang pamamaraan ng yin-yang separation flow technique. Pero siya. Umiling si Jensen. Sa tingin ko rin ay hindi malamang. Ilang taon na ba ang punk na ito? Paano niya nalaman ang yin-yang separation flow technique? Hindi na kailangang manghula, mga Lord Chairman. Ang gagamitin ni Mateo ay ang yin-yang separation flow technique. Sa sandaling iyon, narinig ang may kumpiyansang boses ni Rosie. Mga kaisipan ng tagasalin. Celefote salungguhit celefote. Regius Professor. Handa ka na ba pa? TGIF? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.